Bibigyan kita ng huling dalawang pagpipilian. Una, manatili rito upang makasama ko habang buhay. At maging malaya at masayang magkasama tayo sa bawat buhay natin. Tungkol naman sa ikalawa, sapat na. Bukod sa kamatayan, wala akong ibang pipiliin. At talagang hindi mo man lang kayang pakinggan. Ganyan ka ba kasabik na bumalik para makita ang nobya mo? 100 taon. Kinulong mo ako ng buong 100 taon. At pinapangarap mo pa ring makasama ang isang matandang halimaw na tulad mo. Bilang kabiyak, natatakot akong baka gawin mo lang akong biktima ng alay dugo. Ang totoo mong hangarin ay para lang sa tinatawag mong mapapangasawa. Akong si Ye Buffon. May mapapangasawa na. At sa buhay na ito, siya lang ang nag-iisa kong pakakasalan. Napakagandang pakinggan. Siya lang ang nag-iisa mong pakakasalan. May sumpang dugo sa loob ng Jade na Pulse Heiress na ito. Kung hindi mo ito matatanggal, magiging laruan kita sa aking mga kamay sa bawat buhay mo. Sinira mo ang aking espiritual na buto. Umalis ka na, gusto kong makita kung paano ka bilang isang taong walang silbi. Ay babalik pa para protektahan ng kaisa-isa sa buhay mo. Kailangan mong bumalik. Ang aura ng aking bunsong kapatid. Paano nangyari yon? Hahaha. Buhay pa siya, buhay pa ang aking bunsong kapatid. Kayong lahat, pakinggan ang aking utos. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, magtipon kayo agad sa bulwagan ng kaluluwa, bilasan ninyo. Siya. Walang kahit kaunting espiritual na lakas sa loob ng kanyang katawan, at ang kanyang natatanging espiritual na buto. Nasira na rin. Buhay pa. Ang makabalik ng buhay ay sapat na, kuya. Mga nakatatanda, bakit po kayo umiiyak? Bunsong kapatid, sa mga taong nawawala ka. Inakala naming patay ka na. Dali, ito ang tunay na mahiwagang gamot. Ay pakain niyo muna ito sa ating bunsong kapatid para lumakas siya. Kuya, isa na akong taong walang silbi ngayon. Ang aking espiritual na buto. Durog na rin. Walang silbi kahit kainin ko pa ito. Ikaw, ano naman kung wala ka ng silbi? Kapag ba wala ka ng silbi, hindi ka na namin kapatid. Sino ang mangangahas na hamakin ka? Uubusin ko ang buong sekta nila. Diyos ko, si Senior Brother Kwang, nagpapakintab ng sapatos ng iba. Teka, hindi ba siya ang nabalitang 100 taon nang pumanaw na bunsong disipulo natin? Huminahon ka nga. 100 taon nang nawawala si Buffon. At namatay na siya sa mapanganib na lupain na iyon. Sa ganyang lugar, kahit ang mga sinaunang dakilang master ay magdurusa ng husto para lang makaligtas. Ngayong bumalik siyang nawala na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Paano mo nasisigurong siya pa rin ang bunsong disipulo natin? Paano kung sinapian na siya ng masamang espiritu mula sa loob? Bunsong kapatid, para sa kapakanan ng sekta. Patunayan mo naman ang iyong sarili. Sige ba? Paano ko naman papatunayan? Sabihin mo sa amin, ang isang lihim na ang sekta ng Hanyuan lang, at ang mga pinakapangunahing miyembro lang ang nakakaalam. Kapag hindi mo nasagot, huwag mo kaming sisihin kung parusahan ka namin sa ngalan ng katarungan. O sige, sasabihin ko na. Senior Brother Kwang, noong 800 taong gulang ka pa lang, ang librong itinago mo sa ilalim ng 3 ladrilyo sa ilalim ng iyong kama, na pinamagatang ang mapang-akit na sayaw ng sirena. Huwag. Huwag mo nang ituloy, at may isang salansan ka pa ng mga mapang-akit na larawan ng mga diwata, na palihim mong tinititigan gabi-gabi kapag patay na ang ilaw. Akala mo pa naman walang nakakaalam. Paano? Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Ha, sino naman ang susunod? Elder Shu, hindi ba sabi niyo ay naging tapat at malinis ang inyong buong buhay? Siyempre naman, malinis ang aking mga kamay. Doon sa ilalim ng baluktot na puno ng peach sa likod ng bundok, may nakabaon na 3 banga ng mga espiritual na bato. Iyon ang lihim mong ipon sa loob ng 500 taon. Kahit si Ginang Master ay walang alam, ikaw na bata ka. Paninirang puri, isang malaking kasinungalingan iyan. Elder Wang, 300 taon na ang nakalipas habang naliligo si Diwata Qingyu sa Tingay Pavilion. Naaalala niyo pa ba? Hindi. Hindi ko naaalala. May ganoon bang nangyari? Nagtago kayo sa biga ng bubong.
At ang palusot nyo ay huhulihin nyo ang nambobosong magnanakaw. Pero ang nangyari, napagkamalan kayong magnanakaw ng diwata at binugbog kayo ng husto. Kaya kalahating buwan ninyong ipinagamot ang inyong mga sugat. Tumigil ka na. Ikaw nga talaga yan. Naniniwala na ako, pati si sect leader, martial uncle, at master. Ikaw nga si Xiao Bufon. Mag-iwan ka naman ng kahit kaunting respeto, para maging maayos ang ating pagkikita sa hinaharap. Noong araw, si master, palihim na ininom ang iningatang daang taong gulang na alak ng kanyang disipulo. Pagkatapos inumin, binasag pa ang banga ng alak, at ipinilit pang ang matabang pasang kahel sa ating bakuran ang may gawa. Kawawang pusa, naparusahan tuloy na manghuli ng mga daga sa loob ng isang buwan. Ha, tama na, huwag mo nang ituloy. Siya nga talaga ang kapatid ko. Siya nga talaga ito, paano naman malalaman ng kung sinong halimaw ang mga sikretong ito? Sa mahigit 1,000 taon kong nabubuhay, ngayon lang ako nakakita ng nagpatunay ng kanyang sarili sa ganitong paraan. Xiao Bufon. Dahil bumalik ka na, may isang bagay na kailangang sabihin sa iyo si Master. Ang iyong mapapangasawa, si Su Qinggan ng palasyo ng Guanghan. 3 buwan na ang nakalipas, ay nakipagkasundo na sa batang pinuno ng sekta ng Fentian na si Yanju. Para sa isang kasunduan sa kasal. Ipinagkasundo na siyang magpakasal. Sinabi niyang 100 taon ka nang nawawala at hindi alam kung buhay ka pa o patay. At hindi niya kayang maghintay sa isang patay na tao habang buhay. Anong kalokohan yan? Nang mawala lang ang aking kapatid sa sekta, kumapit na agad siya sa mga bagong yamang yan ng sekta ng Fentian. Anong banal na dalaga ng palasyo? Kapatid, ikaw, huwag kang mag-alala, pupunta si Martial Uncle ngayon din para sirain ang kasunduang yan. Huwag na po, hindi na kailangan. Kung ayaw niya talagang maghintay, dapat lang na mapawalang bisa na ang kasunduang ito. Sect leader yun. Ang elder ng palasyo ng Guanghan ay narito. At sinasabing narito siya para tapusin ang mga lumang usapin. Marahil ang isang ito ay ang Ginoong Ye na ipinagkasundo sa aming banal na dalaga noon, si Ye Bufon. Ang lakas ng loob mo, naghahanap ka ba ng kamatayan, 100 taon kang hindi nakita, tapos ganito ka na pala kahabag-habag ngayon. Ginoong Ye, nabalitaan namin ang iyong banal na espiritual na buto ay nawasak na rin. Noong araw, ang inihandog ninyong handog panunuyo ay ang 9 na langit na misteryosong jade, na talagang napakahalaga at walang katumbas. Ang aming banal na dalaga ay may mabuting puso, at ayaw niyang malugi ka. Inatasan ng matandang ito, na magdala ng isang espiritual na ugat bilang kabayaran sa pag-atres sa kasal. Mabuti naman at alam mo ang iyong lugar. Kunin mo ang kabayarang ito, at huwag mo nang babanggitin muli ang tungkol sa kasunduan natin noon. Kahit papaano, isa kang taong walang silbi na may natitira pang hiya sa sarili. Isang katamtamang uri ng espiritual na ugat lang, tapos gusto niyong bawiin ang mahiwagang jade ng 9 na langit. Masyadong tuso kung mag-isip ang palasyo ng Guanghan. Napakakatawa mo. Pati ba naman ang pag-atres sa kasal, napakakuripot nyo pa. Ikaw na isang basura na may sirang dantiyan. Gusto mo pa bang hiyain ang aming palasyo ng Guanghan? Bumalik ka at sabihin mo kay Su Qing na maaari nating kanselahin ang kasal. Pero hindi kayo ang may karapatang umatras. Ako, si Ye Bufon, ang nagtatakwil sa kanya. Sabihin mo sa kanya na sa loob ng 3 araw, pumunta siya ng personal sa sekta ng Xiaoyao upang tapusin ang usaping ito. Isang taong walang silbi na tulad mo, nangangahas na itakwil ang ating banal na dalaga. Isang kahangalan at pangarap lang yan ng gising. Subukan mo lang kung gusto mong makita. Ye Bufon, narito na ako. Gusto mo ng harapang pagtutuos, kaya tatapusin na natin ito ngayon. Nabalitaan ko na may 3 buwan na lang, ay makikipagkasundo ka na sa iba. Nawala ka ng 100 taon. Akala ko ay patay ka na. Ngayong nagbalik ka, isa ka na lamang taong walang silbi. Ako ang banal na dalaga ng palasyo ng Guanghan, na nakatadhanang umabot sa dakilang landas ng gintong elixir, habang ang tinatawag mong sagradong espiritual na buto ay tuluyan ng nawasak. At hindi mo na kayang bumalik kahit sa antas ng siyantian. Matagal na tayong magkaiba ng mundo. Ito ang tanda ng ating dating kasunduan sa kasal. Mula ngayon, wala nang bisa ang ating kasunduan. Wala na tayong ugnayan o obligasyon sa isa't isa. Hanggang dito na lamang. Ye Bufon, sana ay harapin mo ang katotohanan. Huwag ka nang mangarap ng gising. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Mabuti naman kung tanggap mo na ang katotohanan. Kalimutan mo na ako. Ang maibibigay sa akin ng sekta ng makalangit na Diyos ay isang antas na hinding-hindi mo kailanman maaabot.
Sapat na ba ang napanood mo? Iyan pala ang labis mong minamahal na mapapangasawa. Mukhang hindi ka naman niya ganoon kagusto, haha. Ngayong umabot na sa ganito ang lahat, pagtawanan mo na ako hanggang sa gusto mo. Kung ayaw mong maging laruan ko habang buhay. At kung nais mong pagsisihan niya ang lahat balang araw, sundin mo ang aking unang utos. May kailangan kang gawin. Ano naman iyon? Hanapin mo ang isang tao. Sige na, makinig ka. Dito na nga iyon. Pumunta ka na. Ako po si Ye Bufon, nagpupugay at humihingi ng pahintulot na makaharap si Senior Chu Changge. Senior, sino na naman bang walang isip na nilalang ang naghahanap ng kamatayan? Napakainit talaga ng ulo ng matandang ito. Mabilis kang umiwas. Tingnan ko lang kung saan ka tatakbo ngayon. Ina. Senior. Wala po akong masamang intensyon. Ito ang aura ng Emperetress Jiroxu. Ang hawak mo ba ay ang sagisag ng kanyang kapangyarihan sa tadhana? Ikaw pala ay, hindi niyo po kailangang magpakumbaba ng ganyan, Senior. Siya po ang nag-utos sa akin na hanapin kayo. Ang nalalabi kong buhay ay utang ko sa kanyang kamahalan, ang Emperetress. Patawad, hindi ko alam na darating ang mahal na Ginoo. Sana ay mapatawad niyo ang aking kawalang galang. Karapat dapat po akong mamatay ng paulit-ulit. Huwag po ninyong sabihin yan, Senior. Masyado po kayong nag-aalala. Naparito po ako dahil sa isang napakahalagang bagay. At nais ko pong humingi ng inyong tulong, Senior. Sabihin niyo lang po ng walang pag-aalinlangan, mahal na Ginoo. Kahit sa apoy o tubig pa man, hindi kailanman aatras ang matandang ito. Napalakas na enerhiya ng espada. Ang aura pa lang na inilalabas nito ay malayong hihigit sa kahit anong banal na sandata sa buong imperyo. Siya ang dati kong kakambal na espada, na nagngangalang Zontian. Sayang at tulad ko, nawalan din siya ng kapangyarihan noon. Senior, napakataas po ng inyong antas ng kapangyarihan. Nais niyo po bang tulungan akong muling itatag ang aking pundasyon? Sa muling paglalakbay ninyo upang mabawi ang inyong kapangyarihan, kailangan ninyong papasukin sa inyong katawan ang matinding enerhiya ng espadang Zontian. Gamit ang isang dakilang porma sayon upang tunawin ang inyong laman at muling hubugin ang inyong espiritual na buto. Ang sakit na idudulot nito ay 10,000 beses na mas matindi kaysa sa lawa ng espiritu. Isang maliit na pagkakamali lang, ay tuluyang mawawasak ang iyong katawan at kaluluwa. Ginoo, nakapagpasya ka na ba talaga? Kamatayan ang nag-aabang sa daang ito. Halos walang pag-asang mabuhay. Halos walang pag-asang mabuhay. Ang buhay kong ito. Minsan na ring pumanaw. Simulan na natin. Ano pa ba ang dapat kong katakutin? Winasak na ang aking buto ng espiritu. At maging ang aking tatak ng kapangyarihan ay naglaho na. At ngayon, gusto pa rin ba akong wasakin ng langit? Ye Bufon, gusto niyo ba akong sumuko na lang sa kapalaran? Karapat dapat ba siya? Wala siyang karapatan. Ginoo, mukhang lasing na kayo. Lawa ng kidlat. Ito lang ba ang kaya mo? Kahit ang mga sumasailalim sa matinding pagsubok ng langit, ay hindi makakatagal ng kalahating araw sa loob ng formation na ito. Pero siya, na may katawan lamang ng isang mortal, ay pakiramdam pa rin na hindi pa ito sapat. Lawa ng kidlat. Jin Ruizu, winasak mo ang aking ugat ng kapangyarihan. Ngunit sa buhay na ito, naging daan pa ito para maabot ko ang langit. Kung hindi mawawasak, hindi muling mabubuo. Napakagandang prinsipyo. Kung hindi mawawasak, hindi muling mabubuo. Ito ang pinakamataas na diwa ng espada mula sa putol na espada. At ang kapangyarihan ng karma mula sa Emperetress. Gamit ang kalooban ng Ginoo bilang gabay. Nagawa nga nitong buuing muli ang maalamat na katawan para sa pakikipaglaban. Ginoo, lakas loob po kayong tatanungin ng matandang ito. Maaari nyo bang subukan ang inyong bagong pundasyon? Ang pundasyong ito ay mas perpekto pa ng 100 beses kaysa nung nasa rurok ako ng aking lakas. Hindi ito tao. Isa itong halimaw. Sa loob lamang ng 3 araw, mula sa pagiging walang silbi patungo sa antas ng dilaw na espiritu, naabot niya ang ganap na tugatog sa loob lamang ng 3 araw. At ang pundasyong ito ay walang kahit kaunting kahinaan. Kusa nang nabuo ang walang kapintasang katawan. Ang paghigop ng lakas mula sa paligid ay naging likas na lamang sa kanya. Masasanay ka rin dito, nakatatanda. Ang pagyanig ng enerhiya kanina. Kahit anong tago mo, hindi mo yan may tatago, bata.
Ang ganitong klase ng mahiwagang pananim ay hindi kaya ng isang batang tulad mong tamasahin. Kaya magpakabait ka at hayaan mo akong hukayin yan. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Mahal na Ginoo, hayaan niyo pong ang matandang ito ang umasikaso sa piasong iyan. Senior, hindi niyo na kailangang madungisan ang inyong mga kamay. Naghahanap lang siya ng sarili niyang kamatayan. Paanong nangyari ito? Arg. Ikaw, dito na nagtatapos ang landas mo. Amo, paano ang isang nasa antas ng Huangling ay nagawang pumatay agad ng isang Zuanling? Pagpatay sa mas mataas na antas sa loob ng isang kurap lang. Ang pundasyon ng mahal na Ginoo ay hindi na sapat na ilarawan bilang perpekto. Ito ay isang pundasyon ng Dao na wala pang katulad sa kasaysayan. Kahit sa ganitong kaunting lakas pa lamang, kaya na niyang pumatay ng kaaway na mas mataas ang antas. Kung ganoon, ano pa kaya ang nangyari noon nang ang isang taga ng espada ay nagpabaha sa libo-libong milyang karagatan at ilog? Gaano kaya yon kadakila at kamangha-mangha? 10,000 taon ang nakalipas. Tunay na hinati ng matandang ito ang bundok Zien gamit ang isang taga ng aking espada. Noong panahong iyon, kilala ako bilang ang walang katulad na Diyos ng espada. At mayabang na naniwalang wala akong katapat sa buong mundo. Ngunit kalaunan, natalo ako. Natalo sa isang nilalang na hindi ko dapat kailanman binangga. Naputulan ng braso, nabalian ng binti, at bumagsak sa mundo ng mga mortal. Nagtiis na lamang akong mabuhay ng ganito hanggang ngayon. Ngayong nakita kong hawak ng mahal na Ginoo ang sagisag ng Imperatress, batid na ng matandang ito, na ang mararating nyo sa hinaharap ay hihigit pa sa narating ko noon. Si Chu Changge, ang walang katulad na Diyos ng espada, ay handang humawak ng espada at makipaglaban para sa mahal na Ginoo. Nagpadala ng imbitasyon ng makapangyarihang sekta ng Fentian. Inaanyayahan ng ating sekta na dumalo sa kanilang engranding seremonya ng kasal. At partikular pa nilang binanggit. Sino pa ang partikular nilang binanggit? Gusto nilang sumama si Tiyong Ye Bufan doon. Manunood. Sobra na sila. Inagaw na nga nila ang kasintahan ng aking nakababatang kapatid sa sekta. At ngayon ay may lakas pa ng loob na magpadala ng imbitasyon para lang pilitin siyang manood. Gusto nilang gawin ito sa harap ng lahat ng mga cultivator sa buong mundo. Para tapakan ng mukha ng aking nakababatang kapatid. At tuluyang hiyain ang ating sekta ng Hanyuan daw. Huminahon ka, kuya. Dahil nag-abala silang ihanda ang tanghalan. Kung hindi ako aakyat sa entablado, hindi ba't masasayang lang ang kanilang mabunting intensyon? Sige, sasamahan ka ni kuya. Gusto kong makita kung sinong mangangahas na galawin kahit isang hibla ng iyong buhok. Ang pangalawang utos ko. Bumili ka ng kabaong. Kabaong. Senior, palagi na lang kakaiba ang iyong mga regalo. HMP, huwag mo akong madaan sa matatamis na salita. Pumunta ka sa marangyang kasal ng dati mong mapapangasawa. At iabot mo mismo sa kanila ang malaking regalong ito. Sabihin mo sa kanila na ito ay mula sa akin. Upang batiin sila sa kanilang bagong kasal. At naway maaga silang pumasok sa kabilang buhay. Nagme-menopause na yata ang babaeng to. Ang init ng ulo. Boss, masyado namang bago ang kabaong na ito. Pati ang guhit ng kahoy, nagpapahiwatig ng kasiyahan. Kulang sa malas ang itsura. Lolo, gawa po ito sa pinakamataas na kalidad ng gintong kahoy. Sumasagisag ito sa pagpapala para sa mga susunod na henerasyon. Gaano po ba kamalas ang gusto ninyo? Siyempre, kailangan kong pumili ng pinakaangkop para sa pagdiriwang ng isang kasal. P para sa kasal. Ito na nga, ayos na to. Ang galing ninyong pumili, Suki. Gawa po ito sa 100 taong gulang na sinaunang kahoy, tinitiyak ko sa inyo, boss. Pwede mo bang ukitan ng 2 salita ang takip nito para sa akin? Ukit, syempre naman, walang problema. Kadalasan, inuukit namin ay biyaya o mahabang buhay. Ano po ang gusto ninyong iukit bagong kasal? Pinuno. Gusto kong samahan ang ating bunsong kapatid sa sekta ng banal na apoy. Bilang tagapangalagang elder, bawal kang umalis sa sekta ng walang sapat na dahilan. Iyan ang patakaran ng ating sekta. Lalo pat gusto mo pang dalhin ang Baitengon ng kapanawanan kasama mo. Kakabalik pa lang ng ating bunsong kapatid at nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At talagang tinukoy pa siya ng mga mapagkunwari sa sekta ng banal na apoy na pumunta doon. Malinaw na may masama silang balak sa kanya. Kung hindi ako sasama, paano kung apihin nila siya? Hay, masyado nang nagdusa ang batang iyon noong nasa labas siya sa nakalipas na mga taon. Sige na. Ang mga batas ng sekta ay gawa lang naman ng tao, at ang buhay ng tao ang mas mahalaga.
Tandaan ninyo kung sino man ang manggahas na samalat kahit sa isang hibla ng buhok ni Munting Buffon. Puksain nyo na agad sila bago magulat sa akin. At ubusin ang buong lahi nila. Masusunod, Munting Buffon, dali. Ito ang bago kong ginawang damit na kristal ng siyam na ikot. Kaya nitong harangin ang tatlong malalakas na atake mula sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Isuot mo ito. Ang mahiwagang damit na yan ay walang sinabi kumpara sa aking mga agimat. Bunsong kapatid, ito ang agimat ng dakilang pangako. Ito naman ang agimat ng panghalili sa kamatayan. At ito ang agimat ng ganap na pagtatanggol. Kunin mo ang lahat ng ito. Kung kulang pa, gagawa pa ako ng marami para sa iyo. At hawakan mo rin itong gintong tableta ng siyam na ikot ng tadhana. Bunsong kapatid, kung sakali mang. PWE? PWE? Walang kung sakali. Basta, ilagay mo lang yan sa loob ng iyong bibig. Para lagi kang ligtas at handa. Mga minamahal kong tiyuhin at mga nakatatanda. Maghahatid lamang po ako ng regalo para sa pagdiriwang. Hindi ko naman po jijibay ng kanilang sekta. Mas mabuti na ang laging handa. Kung hindi lang kami natatakot na magulat ka, pati ang pangkat ng mga pinakadakilang nakatatanda, ay isasama ko sana para protektahan ka. Aba, ang duwag na pagong naglakas loob na ring lumabas ng bahay. Nabalitaan ko na ang paboritong anak ng sekta ng Hanyuan na nawala ng 100 taon ay isa na palang baldado ng mahanap nila, hindi ba? Siya nga yung tinanggihan at kinansela ang kasal ni Ginoong Su, di ba? At may mukha pa siyang humarap para dumalo sa malaking kasalan na ito. Ang kapal talaga ng mukha niya, mas makapal pa sa pader, haha. Ang isang walang silbi ay dapat manatiling walang silbi. Sa halip na manatili na lang sa loob ng kanyang sekta at maghintay mamatay, ay nagagawa pa niyang lumabas para ipahiya ang sarili. Nakakatawa talaga. Bunsong kapatid, gusto mo bang bumaba ako ngayon din? At pagpira-pirasuhin ng mga madaldal na iyan. Huwag kang magmadali, kuya. Tayo ang bida sa palabas na ito. Kaya dapat nating hintayang makarating ang lahat ng manonood bago magsimula. Halika na. Aba, hindi ba ito ang walang silbing aso at bunsong kapatid ng sekta ng Hanyuan? Bakit, hindi pa ba sapat ang pagkapahiya mo ng kanselahin ang kasal mo? Pumunta pa talaga rito para makiusyoso. May naamoy akong amoy ng isang walang silbi. Nakakasulasok naman, grabe. Isang inutil, nagpumilit pang sumama para lang ipahiya ang sekta natin. Kung ako ang tatanungin, huwag na natin siyang kilalain ng kapatid sa sekta. Para hindi niya madamay ang buong sekta. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sino ka para pagsalitaan ng masama ang bunso kong kapatid sa sekta? Bumalik ka sa sekta at lumuhad sa dambana ng mga ninuno ng 1,000 taon at huwag na huwag kang lalabas. Kapag naging bastos ka ulit sa aking bunsong kapatid, dudurugin ko mismo ang iyong kapangyarihan. At itatapon kita pabalik para magsimula muli sa simula. Ang sekta ng Hanyuan daw, nagagawa pang saktan pati ang sarili nilang mga elder. Para lang sa walang silbing yan. Nabaliw na ba ang sektang ito? Sekta ng Hanyuan daw. Ang lakas ng loob ninyong mag-ingay rito sa teritoryo ng banal na sekta ng Pentian. Bakit hindi ninyo pa ilabas ang walang silbing lalaking yan? Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang matandang ito kapag hindi ko kayo pinagbigyan, HMP. Ye Buffon, ikaw na isang walang silbi na tinanggihan at kinansela ang kasal ni Chingon. Karapat dapat ka bang tumapak sa dakilang pagdiriwang ng banal na sekta ng Pentian? Alang-alang sa dati nating pinagsamahan. Pagbibigyan kita ngayon para hindi ka tuluyang mapahiya, kaya umalis ka na rito ng kusa. Naparito ako para mag-abot ng isang handog. Pagkatapos kong maiabot, aalis din ako agad. Isang regalo. Isang regalo mula sa isang walang silbi. Gusto mo bang magdala ng kamalasan sa dakilang pagdiriwang na ito? Mga bantay, kalad ka rin ninyo palabas ang lapastangan na walang takot mamatay. Hoy, matandang Chen, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sigaw-sigawan? At hiyawan dito ang aking bunsong kapatid. Dahil araw naman ng kasal at kasiyahan ng pamilya yan ngayon. Mas mabuti pang maging mapayapa na lang tayo at uminom ng alak para sa pagdiriwang. Ha ha ha. Baliw na, talagang nabaliw na ang sekta ng Hanyuan daw. Isipin mo yun, ang mga malalakas na eksperto sa antas ng tribulation ay ginagawa lang tagabantay ng isang walang silbi. Hindi lang sila simpleng tagabantay. Malinaw na pumunta sila rito para manggulo at sumairan ng pagdiriwang. Ano ba talaga ang balak nilang gawin? Ang magdeklara ba ng digmaan laban sa banal na sekta ng Pentian at sa palasyo ng Guanghan ng sabay? Medyo kapana-panabik ang simula ng palabas na ito, Oh, hindi ba ito ang basurang itinapon at nilayasan ni Chingon? Na walang iba kundi ang walang silbing anak ng pamilya Ye. Kumusta naman, masarap ba ang inumin para sa kasal ko?
Ye Buffon, narinig kong ikaw pala ang dating mapapangasawa ni Chingon. Isang walang silbi, nagagawa pa kaming paglaruan. Ang magiging may bahay ng batang Panginoon ng aking sektang Fentian. Talagang nagbigay ka ng matinding kahihiyan sa palasyo ng Guanghan. Yanju, huwag mo nang pansinin ang isang walang silbi. Ha ha ha, mga bantay. Bigyan ninyo ng mauupuan ang ating iginagalang na panauhin. Doon sa pinakasulok, baka madungisan pa ang mga mata ko. Bakit, may sasabihin pa ba ang basurang tulad mo? Sinabi ko na, naparito ako para maghatid ng regalo. Ikaw, anong ibig sabihin nito? Kabaong ang dinala mo sa akin. Chingon, binabati kita sa iyong kasal. Sana ay magkasama kayo hanggang sa pagtanda. Ha 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 ha. Sa araw ng kasal, nagregalo ng kabaong para batiin silang magkasama hanggang pagtanda. Ibig sabihin niyan, hinahangad niyang mamatay sila ng sabay at may libing sa iisang hukay. Napakalupit naman yan. Ha 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 ha, Ye Buffon. Ikaw, ha ha ha. Basura, may lakas ka pa ng loob na manggulo sa aking marangyang kasal. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang lakas ng loob mo, sa gitna ng dakilang pagdiriwang na ito. Ininsulto mo ang aking sektang Fentian, ikaw na walang silbi, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Yan Li, napakalakas ng loob mo. Napakayabang. Bakit ikaw at ang sektang Qingyuan ay nagpapakapagod para sa isang walang silbi? At humantong sa ganitong sitwasyon. Subukan mong gumalaw muli. Ako, si Kwang Wuji, ay tumutupad sa aking sinasabi. Ngayong araw, buburahin ko ang sektang Fentian sa karagatan ng Beiming. Diyos ko! Desidido talaga ang sektang Qingyuan na ipagtanggol ang walang silbing ito. Kahit na humantong pa sa pakikipagdigma sa sektang Fentian. Ang kabaong na ito. Tatanggapin ninyo ba o hindi? Ye Buffon, ikaw. Hindi tayo pwedeng makipag-alyansa. Isang patibong ito. Hindi intensyon ng sektang Fentian ang makipag-alyansa. Ang gusto lang nila ay patibong. Ang lahat ng ano yun? Ang nakakatakot na aura ng demonyo. Ito ang yungib ng lalamong demonyo. Ang maalamat na sinaunang pugad ng demonyo na lumalamon ng mga bituin. Bakit ito narito sa ilalim ng banal na sekta ng Fentian? Ikinulong pala sa ilalim ng lupain ng banal na sekta ng Fentian ang yungib ng lalamong demonyo. Malapit nang mabasag ang selyo. Ang pakikipag-isang dibdib nila sa palasyo ng Guanghan ay hindi pala isang alyansa, kundi para kunin ang sagradong dugo ng buwan ng palasyo ng Guanghan. Para gamitin bilang alay sa yungib ng demonyo. Gagamitin nila ang inyong mga buhay para dugtungan ang naputol na pundasyon ng banal na sekta ng Fentian. Ang kasalang ito, mula simula hanggang dulo, ay isang malaking bitag. Yan Jun. Totoo ba ang sinasabi niya? Kalokohan, walang katotohanan yan. Gawa lang yan ng mga kampa ng kadiliman para linlangin kayo. Sinusubukan mo lang kaming pag-awayin, mga kawal ng bakal, sugod, dakpin sila. Ano ba tong salot na to? Umalis ka sa harap ko. Junior brother, ang kabaong na ito. Tinatawag itong banal na kasangkapan ng karma. Gawa ito mula sa kapangyarihan ng Imperatress na ginamit para supulan ang yungib ng demonyo. Espesyal itong ibinibigay sa taong nakatadhana. Napakasimple lang ng kapangyarihan nito. Kung sino man ang opisyal na kukuha o tatanggap nito, siya ang dapat humalili sa Imperatress para bantayan at supulan ang yungib ng demonyo. Ano? Ang Red Along ito ay mitsa pala ng kamatayan. Nagpasok pala ng sarili nilang demonyo ang banal na sekta ng Fentian. Nasa kanya ang lakas ng susi, Diyos ko. Iligtas mo ako, tulungan mo ako. Ang Pulse Ares na yon. Ibigay mo sa akin ang natitirang enerhiya nito. Junior brother, mag-ingat ka. Isang hamak na anino lang, naglalakas loob ka pang magmayabang sa harap ko, naghahanap ka ng kamatayan. Ha? Ay ito ang kapangyarihan ng Imperatress. Sino? Sino ka ba talaga? Mga hamak na langgam, naglalakas loob pa kayong lumaban. Senior brother, tapos na ang palabas. Tara na, uwi na tayo. Sige, ako ang nanalo sa pastahan natin ngayon. Siya. Sino ba talaga siya? Ipinakita ni Xiao Bufan ang kanyang lakas sa engranding seremonya ngayon, at pinabagsak pa niya ang mga walang kwentang kasapi ng banal na sekta ng Fentian na hamarang sa kanyang daan. Napakahusay ng ginawa mo. Halika. Gumawa ang iyong guro ng paborito mong Zuaxian na cake para ipagdiwang ang iyong tagumpay.
Guro, isa kayong tanyag na sword immortal ng henerasyong ito. Kung malalaman ng iba na kayo mismo ang nagluto, saan na mapupunta ang inyong karangalan? Mas mahalaga ba ang aking reputasyon kaysa sa aking alagad? Likas lamang na ipagluto ko ang aking alagad. Sino ang may reklamo? Hayaan mong kausapin niya ang aking espada. Tama yan, sa pagkakataong ito ay talagang dinalhan ni Bufan ang ating sektang Hanyuan ng napakalaking karangalan. Kumain ka pa ng marami. Bawiin mo lahat ng hirap na dinanas mo sa labas. Kulang pa. Napakaharot at napakabangis na batas ng kalikasan. Ang alon ng enerhiya ay nagmumula sa direksyon ng sektang Hanyuan. Posible kayang muling naka-breakthrough ang matandang si Feng Qing. Mas dalisay ito. Ito ay isang presyon na nagmumula sa mismong dugo at kaluluwa. Anong uri ng makapangyarihang nilalang kaya ang lumitaw? Para magawang makiayon maging ang mga batas ng langit at lupa. Magbabago na ang ihip ng hangin sa realm ng hilagang dagat. Mahusay ang ipinakita mo, bata. Ngayon, oras na para sa pangalawang gawain. Magtungo ka sa dagat ng Bloodfiend. At kunin mo ang banal na sanggol ng mga demonyo. Napakalaki ng maitutulong niya sa akin. Lalaban sa mas mataas na antas. Mukhang kapana-panabik ito. So Chingon, talagang binigyan mo ng malaking karangalan ng palasyo ng Guanghan. Ang isang salita mo na magpapakasal ka sa sektang Fentian ay muntik nang magdala sa buong sekta sa pugad ng mga demonyo para malibing ng buhay. Pinuno ng palasyo, ako, ay talagang walang alam na magagawa ng sektang Fentian ang ganoong bagay. Walang alam. Kung ganoon, tinanong mo man lang ba si Ye Bufan noon kahit isang beses? Minata mo siya dahil akala mo ay wala siyang silbi. At dahil iniisip mong hindi siya karapat-dapat sa iyo, kaya mabilis kang kumapit sa sektang Fentian. Ngunit tingnan mo ngayon, ang sektang Fentian ay naging pugad na ng mga demonyo. Samantalang si Ye Bufan naman ay pinoprotektahan ng sektang Hanyuan ng higit pa sa kanilang sariling buhay. Bakit ba siya karapat-dapat sa ganoong pagtrato? Dapat mong itanong iyan sa iyong sarili. Kung bakit ang taong minaliit mo noon? Bakit ba pilit na nakikipag-away ang sekta ng Hanyuan para lang dito? Mula sa araw na ito, mananatili ka sa loob para magnilay at walang pahintulot na lumabas. Nang walang utos ko, huwag na huwag kang hahakbang palabas ng kuwebang ito. Masusunod po, guro. Bakit humantong sa ganito ang lahat? Ito ang personal na inukit para sa akin ni Bufan noon. Noong mga panahong iyon, ako lang ang tanging nakikita ng mga mata niya. Pero ano ang ginawa ko? Inisip ko lang noon na wala siyang silbi, isang inutil. Paano nagawang protektahan ng buong sekta ang isang tulad niya? Paano niya nailabas ang ganoong banal na sandata ng tadhana? At paano rin na napanood ang pagbagsak ng banal na sekta ng Fentian ng ganoon kakalmado? Ano pa ba ang mga inililihim mo sa akin? Ang banal na sanggol ng mga demonyo. Sana lang ay hindi masayang ang pagpunta ko rito. Kung saan man magpunta ang aking bunsong kapatid, doon din ako sasama. Sino mang magtangkang humawak sa kanya, ako ang unang makakalaban nila. Ang enerhiya ng demonyo sa dagat ng dugo ay mas matindi kaysa sa mga bali-balita. Mukhang totoong nagtatago rito ang banal na sanggol ng mga demonyo. Bunsong kapatid. Bakit ka pumunta rito nang nag-iisa? Napakadelikado ng lugar na ito. Kuya, sumunod ka na naman ba ng patago? Alam ba ito ng pinuno ng sekta kung hindi niya ako pinigilan? Ibig sabihin ay pumapayag siya. Mag-focus ka na lang sa layunin mo rito. Kung hindi mo sila kaya, ako ang lalaban. Kung magka-problema man, ako ang mananagot sino ang mangangahas na hawakan ka. Subukan muna nilang tanungin ng buong sekta kung papayag kami. Pangangalaga ba ito sa akin? O balak mo lang talagang guluhin ang buong dagat ng dugo para sa akin? Ha ha ha, kahit ano doon. Basta kung saan ka pupunta, doon din ako. Dalawang buhay na tao. Ha 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 ha. Ang isa ay may dalisay na espiritual na lakas, at ang isa naman ay nag-umapa sa lakas ng buhay. Napakabango ninyong dalawa. Kapag kinain kayo ng banal na sanggol, kayong dalawang hanggal na tao na walang takot mamatay. May lakas pa kayong pumasok sa dagat ng dugo. Isang munting bata ka pa lang sa ikapitong antas ng banal na kaluluwa. At naglalakas loob ka pang magyabang sa harap ng aking bunsong kapatid. Tingnan natin kung makakayanan mo ang atake kong ito. Ako na ba, o ikaw? Bunsong kapatid, nasa antas ka pa lang ng Xuanling ngayon. Siya ang banal na supling ng mga demonyo at nasa ikapitong antas na ng Yuanying. Hindi siya ordinaryong tao, kaya nga tamang-tama ito. Kung maging siya ay hindi ko mapapatamba. Ang bago kong butong ito ay hindi magiging karapat-dapat sa pagprotektang ibinigay sa akin ng sektang Hanyuan. Sige, lumaban ka lang. Babantayan ko siya at kapag nangahas siyang mandaya, pipilipitin ko ang leeg niya hanggang sa matanggal ang ulo niya. Isang hamak na nasa antas ng Xuanling nang ahas pang humarap sa akin.
Gusto mo na ba talagang maging pagkain ko? Ang pagtutulungan laban sa iisa ay hindi isang marangal na laban. Para talunin ka, sapat na ang isang daliri ko. Anong klaseng sandata ito? Hindi ka lang basta nasa antas ng Xuanling. Ang antas ay antas lamang. Ngunit ang buto ay buto. At sa tingin mo, mahaharangan mo ako gamit lang ang antas mong Xuanling. Ano naman ang gagamitin mo para talunin ako? Tinatanong mo kung paano. Dahil ang mga butong ito ay sapat para pigilan ang kapangyarihan ng iyong mga guhit demonyo. Ang enerhiyang ito, tama ba ako? Hindi ka ordinaryong nasa antas ng Xuanling. Ang antas ay antas lamang. Ngunit ang buto ay buto. Imposible. Ako, na banal na supling sa ikapitong antas ng Yuan Ying, ay napatay mo kahit 4 na antas ang agwat natin. Patay na si Panginoong Xiaoyu. Pero malinaw namang nasa antas lang siya ng Xuanling. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw na nagbabalat kayong tao. Hahaha, bunsong kapatid, hindi lang basta buto yan. Iyan ay mga butong sadyang ginawa para ihatid ang mga demonyo sa kanilang kamatayan. Nakuha na natin ang kagamitan para sa misyon at ang isang nasa antas ng Yu. Eniingay napawi mo lang sa isang turo ng daliri mo. Kung ipagpapatuloy mo ang ganitong pagsasanay, sino pa ang mangangahas na sabihing nasa antas ka lang ng Xuanling? Huwag muna kayong magsaya ng maaga. Dumating na ang makapangyarihang nilalang na nasa likod niya. Pinatay mo ang aking anak. Ninakaw mo ang aking sagradong pag-aari. Hamak na tao. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka pa ng buhay matapos mong kunin ang sagradong kahon? Bunsong kapatid, nakalaban mo na yung kanina. Paano naman itong mas malaking ito? Paano natin ito paghahatian? Kung isa lamang siyang replika, hindi na natin kailangang maghati. Bunsong kapatid, umatras ka. Ito ang mismong replika ng pinuno ng yungib ng demonyo. Hindi ito may kukumpara sa boses na narinig natin kanina. Nakatatandang kapatid, huwag kang mabahala. Isang hampas lang ng kamay ng nilalang na yan. Guguho ang kalahati ng dagat ng Xiaoxia. Kung ang tunay niyang katawan ang naparito, hahayaan ba kitang lumaban? Sayang nga lang at isang replika lamang ito. Ang lakas ng loob mong agawin ang aking banal na karma ngayon. At may lakas ka pa ng loob na magpanggap na kalmado sa harap ko. Tao, sa anong dahilan ka karapat dapat mabuhay? Dahil ba rito, imposible. Ito ang marka ng karma ng Imperatress na iyon. Bunsong kapatid, bakit nasa iyo ang bagay na yan? Mahabang kwento ito. Basta, hindi niya gustong may humahawak sa mga bagay na minarkahan niya. Mismo siyang nagmarka sa iyo. Isang hamak na tao ka lang, paano ka nagkaroon ng ugnayan sa kanyang karma? Hindi ba't tinanong mo lang ako kanina kung bakit ako karapat dapat mabuhay? Ngayon, sapat na ba ang sagot na iyon? Hindi ito simpleng mahiwagang proteksyon. Ito ang kandado ng karma na personal na iniwan ng Imperatress. Isang kislap lang ng liwanag, natupok na agad ang replika ng pinuno ng yungib. Bunsong kapatid, ano ba talaga ang ginawa mo sa libingan ng mga Diyos? Gusto ko rin sanang malaman. Ano ba talaga ang balak niyang gawin? Makinig kayong lahat ng mga demonyo. Ang taong ito ay nagtataglay ng marka ng karma ng Imperatress. Siya ang taong personal na pinili ng Imperatress. Ang sino mang manggaes na humawak sa kanya ay isang paghamon. Huli na ang lahat sa lupain ng mga nakatagong Diyos. Narinig na ito ng buong kalangitan. Ang sino mang manakit sa kanya, pupulusin ang kanyang buong lahi. Siya ay tao ng Imperatress. Muntik na nating mapatay ang tao ng Imperatress kanina, takbo. Kung hindi pa tayo tatakbo ngayon. Kahit ang siyam nating salinlahi ay hindi sapat para mapawi ang galit niya, bunsong kapatid. May isang tanong lang ako sa'yo. Protektado ka ba talaga ng Imperatress? O pinupuntirya ka lang niya? Kung may pagkakataon lang akong pumili, sana ay wala sa dalawang iyan ang pinili ko. Mismong si Imperatress Weyo ang nagmarka sa isang tao. At nagpatupad pa siya ng pagbabawal sa lahat ng lahi dahil sa kanya. Magbabago na ang ihip ng hangin dito sa barkong Beiming. Ano? Anong sinabi mo? Mismong si Imperatress ang nagmarka sa isang tao, Master. Ang balita mula sa angkan ng demonyo ay lumaganap na sa buong kalawakan. Ye Bufan ang pangalan ng taong iyon. At kasalukuyan siyang nasa sektang Hui Yuan. Ye Bufan. Ang taong walang silbi na tinanggihan ng palasyo ng Guanghan noon. Siya nga po. Pero ngayon, wala nang nangangahas na tawagin siyang walang silbi. Mismong ang clone ng Blood Fiend ang nagsabi na ang sinumang gumatong o gumalaw sa kanya ay lalamunin ng kamatayan sa pinakasukdulang kapahamakan. Maghanda kayo ng napakamahalagang regalo at ipadala agad sa sektang Hui Yuan. Hindi natin kailangang makipagkaibigan. Ang mahalaga ay huwag lang tayong makagawa ng kaaway. Master, ngunit kinansela ng palasyo ng Guanghan ang kasal nila noon. Dapat pa ba nating alamin ang nangyayari doon? Alamin ang ano?
Ayos lang kung makikinood at magtatawanan lang tayo. Pero kung makikisawsaw pa tayo, parang naghahanap lang tayo ng sarili nating kamatayan. Tandaan ninyo, simula sa araw na ito, ang tatlong salitang Yebufon, walang sino mang may karapatang bumastos sa kanya. Sandali, sabihin mo nga ulit, kanino bang tao si Yebufon? Mismong si Imperatress po ang pumili sa kanya. Kumalat na sa buong kalawakan ng balita mula sa mga demonyo, na ang sino mang ginalaw siya ay direktang paghamon. Sa tiyak na kamatayan, bilis, pumunta kayo sa sect, bilasan ninyo. May hawak siyang banal na sandata ng karma. Tila nagkamali tayo ng taong tinanggihan sa pagkakataong ito. Hindi tayo ang nagkamali sa pagtanggi, kundi si Su Chingon mismo ang sumaire sa kasunduang ito ng kasal. Prinsesa, sino ba naman ang mag-aakala na ang isang taong nawasak ang kapangyarihan ay makakakuha pa ng pansin at magiging malapit sa makapangyarihang Imperatress? Dahil lang ba hindi nyo inaasahan, pwede nyo na siyang talikuran ng ganoon na lang? Dahil ba hindi nyo inaasahan, gagawin nyo na lang tuntungan ng inyong kasunduan sa kasal? Tawagin mo rito si Su Chingon, ngayon din. Prinsesa, nagmamakaawa ako sa inyo, tulungan ninyo ako. Gusto kong pumunta sa sect ng Wei Yuan para makita si Yebufon. Gusto kong makipagbalikan at magpakasal muli sa kanya. Makipagbalikan. Gusto mo ba talagang pakasalan si Yebufon ngayon? O ang tanyag na kapangyarihan lang ng Imperatress ang hinahabol mo? Ako. Alam ko namang nagkamali ako. Kasalanan ko, nabulag ako noon. Hindi ko sana siya minaliit nang masira ang pundasyon ng lakas niya. Ngayong alam mo nang hindi pala siya mahina. Tsaka mo lang nalamang nagkamali ka. Kung siya pa rin ang Yebufon na inaapi ng lahat ngayon. Magsisisi ka kaya? Kung hindi mo masagot, manahimik ka na lang. Hindi ko talaga kayang mawala ang pagkakataong ito. Basta't makasal kaming muli, gagawin ko ang kahit ano. Pagkakataon, noong tinalikuran mo si Yebufon at binawi ang kasal nyo. Noong hiyain mo siya at tretuhing parang pabigat, wala siyang naging pagkakataon. Gusto ko lang namang umangat sa buhay. Du Chingon, naalala mo pa ba, noong sinabi mong hindi karapat-dapat si Yebufon sa'yo? Pero ngayon, kahit lumuhod ka pa sa harap niya para magmakaawa, wala ka ng karapatan. Prinsesa, may dumating na sulat mula sa sekta ng Han Yuan. Sinasabi rito na personal na pupunta si Yebufon sa palasyo ng Guanghan pagkaraan ng 3 araw. Naaalala niya pa rin ako, hindi ba? Kung talagang pinapahalagahan pa niya ang lumang pinagsamahan, hindi sana nagpadala ang sekta ng Han Yuan ng formal na abiso. Kailangan ng tapusin ang tadhana sa inyong pagitan. Hindi pupunta rito si Bufon para makipagbalikan, kundi para magtuos. Yebufon, lumabas ka at harapin mo ako. Ako to, si Chingon. Alam ko nang nagkamali ako. Hindi ba't gusto mong tapusin ang tadhana sa pagitan natin? Nandito na ako. Murahin mo man ako, o parusahan man ako. Bigyan mo man lang ako ng pagkakataong magsalita. Ayaw kang makita ng young master. Nasa loob siya, hindi ba? Sabihin mo sa kanyang lumabas. Gusto ko lang siyang makausap kahit sandali. Sapat na ang mga sinabi mo nung tinanggihan mo siya. Nagkamali lang ako noon. Hindi ko alam na may ganito siyang kapalaran. Na may malalim pala siyang ugnayan sa Imperatress. Kaya naman pala ang pinagsisisihan mo ay ang maling tao ang tinakwil mo. At hindi dahil nasaktan mo siya. Hindi, gusto ko lang talaga siyang bumawi sa kanya. Dati niya akong fiancé. Kaya may karapatan din akong makita siya. Sira na ang kasunduan sa kasal. At tapos na ang tadhana ninyong dalawa. Ngayon, kahit ang salitang dati ay hindi mo nakarapat dapat gamitin para kumatok sa pintuan niya. Tabi, isang matandang bantay pinto lang, may lakas ng loob na hamarang sa akin. Ang palasyo ng Guanghan ang nagpapasya sa buhay at kamatayan ng bawat pamilya. Ang aking espiritual na kalasag ay hindi man lang tumagal kahit isang saglit. Antas ng Diyos. Isang matandang tagawalis, nasa antas pala ng Diyos. Ang kanyang Panginoon ay hindi rin karaniwan. Ang isang ordinaryong matandang alipin lang sa tabi niya ay kaya na akong durugin. Ano pa kaya ang totoong kapangyarihang tinatago niya? Ginoo, hindi pa ganap na natatapos ang iyong tadhana. Ang espada ng matandang aliping ito ay oras na para gumising. Kung maglalakas loob muli nagipitin ka ng palasyo ng Guanghan, hahatiin ng matandang aliping ito ang pintuan ng langit para sa iyo. Aking lumang kaibigan, 10,000 taon na kitang hindi nahahawakan. Akala ko, sa buhay na ito ay tanging pagwawalis at paghihintay na lang sa kamatayan ang kaya kong gawin. Ngunit ngayong araw, may naglakas loob na magdala ng galit sa mismong pintuan ng aking amo. Doon ko lang naintindihan na ang natitirang buhay kong ito ay hindi pa pwedeng mawalan ng saysay. Nakatatanda, hindi mo kailangang umabot sa ganito para sa akin. Ginoo, hayaan mong tanungin kita. Kung ang palasyo ng Guanghan, ang palasyo ng Diyos ng dugo, o kahit ang buong kalawakan ay pilitin ka, aatras ka ba? Tinanggihan ko na ang kasal na iyon. At tinapos ko na rin ang aking tadhana. Kung may magtatangka pang gipitin ako muli, hinding-hindi na ako aatras. Mabuti, kung hindi ka aatras.
Ang espadang ito ng iyong matandang alipin ang siyang haawan ng landas para sa iyo. Ang lakas ng espadang ito ay humahamon sa mismong Diyos ng espada. Hindi ba't namatay na siya 10,000 taon na ang nakalipas? Buhay pa siya. At lumalaban pa siya para sa isang kabataan. Sino ba talaga ang Yebufan na yan at ano ang kanyang pinagmulan? Ang Imperatress at ang Diyos ng Espada ang kanyang mga tagapagtanggol. Mas magiging mahalaga siya kapag ginawa natin siyang binhi ng demonyo. Elder, ngunit nakahugot na ng espada si Chu Chang'e. Mangangahas pa ba tayong galawin si Yebufan? HMPH, sino bang nagsabi na lalaban na natin siya ng tapatan? Nagbili ng Diyos ng Espada tungkol kay Yebufan. Sa oras na lumabas siya ng kahit isang hakbang mula sa sirang templo, hulihin niyo siya agad at dalhin dito. Masusunod po, Guro. Nabalitaan ko ring iaalay si Yebufan sa prinsesa para sa pagsasanay ng kanyang maitim na kapangyarihan. Isang taong sabay na pinili ng Imperatress at ng Diyos ng Espada. Tiyak na may malaking lihim siyang tinatago sa kanyang katawan. At ang lihim na iyan, ay tiyak na kukunin ng palasyo ng Diyos ng Niebe. Huwag po kayong mag-alala, mahal na prinsesa. Hindi magtatagal, magiging kasangkapan ninyo si Yebufan para mas lalo pa kayong lumakas. Hindi ko akalaing itinabi ko pa pala ang larawang ito. Senyorita, yan po ang ibinigay sa inyo ni Yebufan noong araw. Sinabi niya noon na hindi maganda ang pagkaguhit niya rito. At nakiusap na huwag ko raw itong ikahiya. Pero minaliit ko siya dahil wala siyang likas na kapangyarihan. At itinuring kong hindi niya ako kapantay. Kahit isang sulyap nga, hindi ko siya binigyan. Senyorita, bakit po kamukhang kamukha ng babaeng ito ang Imperatress na nasa mga sabi-sabi? Hindi lang basta hawig. Talagang siya ito. Pero ang larawang ito ay ginuhit 100 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Yebufan ay isa lamang batang Panginoon ng pamilya Ye. Paano niya naguhit ang mukha ng Imperatress? Sinabi niya noon na may nakilala siyang isang magandang binibini sa kanyang panaginip. Sinabi raw ng binibining iyon na nakatadhana silang magkasama sa hinaharap. Kaya pala, ang ugnayan ng tadhana ni Yebufan at ng Imperatress ay matagal nang nakatakda. Ako lang pala ang walang puwang sa kanya. Akala ko noon ay nababaliw lang siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Akala ko, isa lamang siyang walang silbing tao. Ako mismo ang nagtakwil at sumairan ng kasunduan sa taong pinili pala ng Imperatress. Senyorita, huwag niyo na po iyang isipin. Galit na ang Panginoon ng Vilya. Hindi na dapat magulo ang inyong determinasyon sa pagsasanay. Hindi maaari. Bakit ko hinayaang mangyari ang lahat ng ito? Suchi nga, ano ba talaga ang pumasok sa isip mo? Senyorita, may ugnayan si Yebufan sa tadhana ng Imperatress. May Diyos ng Espada na nagpoprotekta sa kanya. At maging ang matandang halimaw ng Xinghai ay nag-iingat sa kanya. Pero ako, para lang sa isang walang kwentang banal na sining, ay tuluyan siyang itinaboy ng walang pag-aalinlangan. Pero ang pagkasira ng inyong kasunduan sa kasal ay nangyari na. At huli na ang lahat para magsisi ka pa ngayon. Huli na. Huli na ang lahat. Yebufan, nagkamali ako. Pero lilingunin mo pa kaya ako kahit isang beses man lang. Mga alagad ng sektang Blood God, ang lakas ng loob ninyong pasukin ang aming sektang Hanyuan daw. Si Chu Chang'e ay napigilan na ni Lord Zushen. Ngayong araw, walang makasasangga ng patalim para kay Yebufan. Kaya naman, hindi kayo naparito para wasakin ang aming sekta. Tama, napakatalino mo. Pinahahalagahan ka ng Imperatress. At pinoprotektahan ka naman ng Diyos ng Espada. Mas mahalaga pa ang mga lihim mo kaysa sa isang buong sekta. Si Ginoong Ye ay alagad ng aming sekta. Kung aalis kayo ngayon din, maaari kong palampasin ang nangyari ngayong araw. Aalis, ibigay ninyo sa amin si Yebufan. At bibigyan ko pa ng pagkakataong mabuhay ang inyong sektang Hanyuan daw. Kung hindi, uubusin namin ang inyong sekta ngayon din. Kung sasama ako sa inyo, magiging ligtas ba ang sektang Hanyuan daw? Siyempre, basta't kusang loob kang magiging kasangkapan namin. Maaari ko munang hindi kunin ang kanilang mga buhay. Sayang nga lang, hindi ko gusto na may nagbabanta sa aking buhay. Makinig kayo, sektang Hanyuan daw. Ibigay ninyo sa amin si Yebufan sa loob ng 10 saglit. Kung hindi, walang matitira kahit isa. Kung gusto ninyo akong dakpin, tingnan natin kung kakayanin ninyo. Napigilan na ni Lord Zushen si Chu Chang'e. Walang sino mang makapagliligtas sa inyo ngayon. Yebufan, lumabas ka ng kusa. O gusto mong isa-isang patayin ko ang mga tao sa sektang Hanyuan daw? Sa harap mismo ng iyong mga mata. Sektang Blood God, talaga bang makikipagpatayan kayo para sa iisang tao? Laban sa aming sektang Hanyuan daw. Isang tao lang, taglay niya ang tadhana ng Imperatress. At pinapatnubayan pa ng Diyos ng Espada. Kapag dinala natin siya pabalik at ginawang binhi ng demonyo, magagamit ng ating sektang Blood God ang tadhanang ito upang umakyat sa rurok ng langit.
Tapos ka na bang magsalita? Bakit? Natatakot ka na ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo na nagkamali ng binangga ang sektang Blood God. Sa tingin mo ba, sa antas mo lang bilang isang Xuanling, ay may lakas ng loob ka ng magsalita ng ganyan sa akin? Kulang pa ang antas mo. Pero hindi ibig sabihing luluhod ako sa'yo. Kung ganoon, babaliin ko ang mga buto mo para makita natin kung hindi ka luluhod. Sinong nagbigay sa'yo ng ganyang lakas ng loob? Ang taong pinoprotektahan ng matandang ito. Xu Changge, hindi ba't muli kang nakulong? Maaaring nakulong nyo ang tunay kong katawan. Pero sa tingin nyo ba ay mapipigilan nyo ako? Isang hibla lang yan ng diwa ng espada. Senior, makakatakas ka ba talaga? Sa ngayon, hindi pa. Kaya naman, kailangang mabilis ang espadang ito. Isang hibla lang yan ng diwa ng espada. Hindi ako naniniwalang mapapatay mo pa ako. Kung ayaw mong maniwala, huwag. Senior Chu, nariyan pa rin ang pormasayo ng dugo. Mukhang may alas pa ang palasyo ng Blood God. Hindi lang mukhang, kundi nandito na sila. Ang presensyang ito. Di hamak na mas malakas kaysa kanina. Higit pa riyan. Ang mismong pinuno ng palasyo ng Blood God ang dumating. Xu Changge, isang hibla lang ng diwa ng espada, nangangahas ka pang harangan ako. Ibigay mo sa akin si Ye Bufon. At hahayaan kong manatili ang diwa ng iyong espada. Kung hindi, ililibing ko ang buong sekta ng Hanyuan kasama niya ngayon din. Kung gusto mo akong makuha, bumaba ka rito at subukan mo. Bata, pinatay mo ang mga tauhan ng aking palasyo ng Blood God. At naglakas loob ka pang magtago rito sa sekta ng Hanyuan. Para lang bahulihin ako, sumama ka sa akin ng kusa at palalampasin ko ang iyong sekta. Kung hindi, walang matitirang buhay sa buong sekta ng Hanyuan ngayon. Mingchu ng palasyo ng Blood God. Sa tingin mo ba ay walang sino man dito sa sekta ng Hanyuan? Kakarampot na kapangyarihan lang, nangangahas ka pang hamarang sa akin. Ang palasyo ng Blood God. Hindi pa pala ganap na nauubos ang mga demonyong ito. Kilala mo ba sila? Isang kawan ng maruruming nilalang na umaasa sa alay na dugo para lang mabuhay. Dapat ay nilipol na sila noon pa man. Napakalupit at napakatindi ng orang ito. Ang ikatlong misyon. Wala kayong aitetirang buhay sa palasyo ng Blood God. Maliwanag ba? Hindi ako ang wawasak sa inyo, kundi ang mismong Imperatress ang nag-utos na lipulin ang inyong palasyo ng Blood God para tulungan ako. Isang hamak na nasa antas ng Xuanling, nangangahas ka pang takutin ako. Siyempre, hindi ko ito kaya ng mag-isa. Senior, Master Chu. Dumating na ang utos ng Imperatrice. Ipinauubaya ko na ito sa inyong dalawa. Hahaha, 100 taon ko nang hinihintay ang laban na ito. Dahil nakiusap na ang batang Panginoon. Hahawanin ng matandang ito ang daan para sa iyo. Sa harap ng 7 tarangkahan ng palasyo ng Blood God. Oras na para singilin ng sekta ng Hanyuan ang utang na ito. Isang malakas na demon cultivator ang nangahas na humamon sa Sword God at sa pinuno ng sekta. Sino ka ba talaga? Isang mortal. Imposible. Isang Xuanling. Ang batang ito. Bakit napapaligiran siya ng napakaraming halimaw na nagbabantay sa kanya? Ngayong alam mo na ang takot. Huli na. Ang palasyo ng Blood God ay mabubura na sa mundo ngayon. Ye Bufon, kung maglakas loob kang burahin ang aking palasyo ng Blood God. Hinding-hindi ka patatawarin ni Panginoong Wei na nasa likod ko. May tao pa pala sa likod mo. E di mas mabuti, sapat na ang demonyong enerhiya rito para sa'yo. Sakto para aipakin sa aking walang kapintasang gintong buto. Bunsong kapatid, dito mo babalak mag-breakthrough. Napakasupil, gusto ko yan, batang Panginoon, mag-focus ka lang sa iyong breakthrough. Sino man ang maglakas loob na lumapit, papatayin ng matandang ito. Ipinauubaya ko na po ito sa inyong dalawang senior. Huwag nating hayaan siyang mag-breakthrough. Maawa po kayo. Tapos na kami. Narating na niya ang Earth Spirit Realm. Ang enerhiyang ito. Hindi ito ordinaryong breakthrough. Ang ikalawang yugto ng walang kapintasang buto. Ang Law Space. Teleportation sa space. Medyo madaling gamitin. Patawarin ninyo kami. Naging bulag po kami at hindi kayo nakilala. Nagsusumamo kaming bigyan ninyo kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi ba't sinabi ninyo kanina sa tapat ng tarangkahan na gagamitin ninyo ang dugo ko para sa inyong bandila? Hindi na po, hindi na po namin uulitin. Hindi sa hindi ko kayo binibigyan ng pagkakataon. Kundi ito ang utos ng Imperatrice. Walang aitetirang buhay. Huwag niyo akong patayin, ang kayamanan ng palasyo ng Blood God. Lahat ng sinaunang kayamanan, ibibigay ko po sa inyo. Sa tingin mo ba ay sapat na ang mga bagay na iyan para mabili ang buhay mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang nais ng Imperatress ay mabura sa mundo ang palasyo ng Diyos ng Dugo 2. Hindi ang pagsuko nyo 3. Hindi rin ang paghingi nyo ng tawad 4. Wala siyang aitetirang buhay kahit isa. 5. Imperatress, hahaha, 6.
Akala nyo ba talaga ay isa lamang siyang Imperatress? 7. Huwag ka ng madaming daldal. Sino ba talaga ang nasa likod niya? 8. Nagigising na ang mga pugad ng kadiliman sa iba't ibang panig ng dagat ng Qing. 9. Malapit nang makawala sa selyo ang tunay na Panginoon ng mga pugad ng kadiliman. 10. Ang Panginoon ng mga pugad ng kadiliman. 11. Magpaliwanag ka kapag lumabas siya. 12. Ang totoong pagkatao ng Imperatress na iyan sa tabi mo. 13. Ay hindi na rin may tatago pa. 14. Sino ba talaga siya? 15. Ha ha ha, malalaman mo rin. Sa lalong madaling panahon. 16. Ang Panginoon ng mga pugad ng kadiliman. At ang totoong pagkatao ng Imperatress. 17. Mukhang hindi pa ito ang katapusan. 18. Naubos ang buong palasyo ng Diyos ng dugo sa loob lang ng isang gabi. 19. Minaliit ng Imperatress maging ang Diyos ng espada. 20. Pinrotektahan ng lahat ng mga dakilang elder si Ye Bufon. 21. Disipulo pa ba ang tawag sa kanya? 22. Siya na ang kumakatawan sa kalahati ng pinakamalakas na puwersa sa buong Sansinukob. 23. Tandaan nyo, simula sa araw na ito. 24. Mas mabuti pang kalabanin nyo ang banal na anak ng pinakamalaking sekta. 25. Huwag na huwag nyo lang gagasgasan kahit isang hibla ng buhok ni Ye Bufon. 26. Pinuno, naparito ba tayo para makipag-alyansa o para humingi ng tawad? 27. Pareho lang iyon. 28. Basta't mapatunayan natin sa sektang Hanyuan daw ang ating mabuting intensyon. 29. Hindi masasayang ang mga handog natin. 30. Ang aming sekta ay nag-aalay ng 3 bukal ng espiritual na enerhiya. 31. Bukod doon 32. Ipinapadala rin namin ng 10 sa aming pinakamahuhusay na disipulo para magsanay sa inyong kagalang-galang na sekta. 33. Sa handyarang mapatibay ang pagkakaibigan natin sa sektang Hanyuan daw. 34. Narinig mo ba yun? 3 bukal ng espiritual na enerhiya. 35. Dati, kung dumaan sila rito, hindi man lang tayo matitingnan. 36. Pero ngayon, nagkakandara pa silang pumila para lang magbigay ng regalo. 37. Takot na takot silang mahuli. 38. Senior, mas masaya pa ang ngiti mo kaysa sa mga nagreregalo sa atin. 39. Siyempre naman, 40. 100 taong nagtiis sa pang-aapi ang sektang Hanyuan daw natin. 41. At ngayon, dahil sa laban mo, sa wakas ay nakabawi rin tayo. 42. Tingnan lang natin kung sino pa ang maglalakas loob na magsalita ng masama laban sa aking junior. 43. Pero bago mamatay ang pinuno ng palasyo ng Diyos ng dugo, sinabi niya. 44. Na nagigising na ang mga pugad ng kadiliman sa iba't ibang dako ng dagat ng mga bituin. 45. Iniisip mo pa rin ba ang mga salitang yun? Wala na ang palasyo ng Blood God. May lihim pa kayang plano ang mga demonyo at ang misyong ibinigay sa akin ng Emperor. Ang paghahatid ng payong para sugpuin ang mga demonyo at ang sekta ng Tumo. Bawat hakbang ay may kinalaman sa lahi ng mga demonyo. Hindi niya ito ginawa ng biglaan lang. Matagal na niya itong pinagplanuhan. Kaya pala isang munting piyesa lamang sa kanyang laro ang palasyo ng Blood God. O maaaring isa itong mahalagang bahagi ng selyo. Anong nangyayari? Bumabaligtad ang daloy ng espiritual na ugat ng Star Sea. Lahat ng alagad umatras sa loob ng sekta. Bilis. Hindi ito lindol. Enerhiya ito ng demonyo. Sabay-sabay na nagising ang lahat ng yungib ng mga demonyo. Imposible ito. Paano nasira ng sabay-sabay ang mga selyo? Hindi nga tayo niloko ng pinuno ng aliansa ng Snow God. Ang Panginoon ng mga yungib ng demonyo ay tuluyan ng makakalaya sa selyo. Kung ganoon, anong gagawin natin ngayon? Hindi pa handa ang iba't ibang lahi, magpadala kayo ng mensahe, bilis. Kayong lahat na nasa iba't ibang sekta, huwag nyo nang isipin ang pakikipag-alyansa at pagbibigay ng mga regalo. Kung gusto ninyong mabuhay, maghanda kayo sa pakikipaglaban. Inutusan na ni Qiao Huiyuan na pabalaykan ng lahat ng alagad. May malaking sakuna na mangyayari sa Northern Abyss Star Sea. Sisimulan na ito ni Ye Bufon ng mas maaga sa inaasahan. Jiroxu. Sa wakas, sasabihin mo na rin sa akin ang katotohanan. Pero kailangan muna nating mabuhay. Bago magising ang Panginoon ng mga yungib ng demonyo, kailangan nating mahanap ang unang yungib ng pinagmulan ng demonyo. Junior brother, nagising na ang lahat ng yungib ng mga demonyo sa buong Star Sea. Ano ba talaga ang Panginoon ng mga yungib ng demonyo? Paano niya nagawang wasakin ng sabay-sabay ang selyong nagtagal ng 10,000 taon? Hindi niya inutusan ng mga yungib ng demonyo, kundi ang selyo, na likas na magkakakonekta mula pa noong una. Kaya naman, ang sekta ng Burning Heaven at ang palasyo ng Blood God ay mga bitak lamang sa selyo. Pinapahanap sa akin ni Jiroxo ang unang yungib ng pinagmulan ng demonyo. Ibig sabihin, doon matatagpuan ang tunay na pinagmulan nito. Bago magising ang Panginoon ng mga yungib ng demonyo, kailangan muna natin siyang mahanap bago ang lahat.
Ha ha ha, young Master Ye. Nagmamakaawa ako, iligtas niyo ako rito. Noon, ang inyong itim na payong ay nakayang sumupil sa anyo ng demonyo mula sa yungib. Nagmamakaawa po ako, bigyan niyo rin kami ng isang itim na payong na pangtaboy ng demonyo. Basta't kaya nitong harangan ng pugad ng mga demonyo. Handa kong ihandog ang aming sagradong ugat at kabangyaman ng buhay para sa inyo. Noon, pinagtawanan ninyo ang bunsong kapatid na si Song Guan. Ngayong sumugod na ang hukbo ng mga demonyo. Kung alam lang namin, sana lumuhad na kami noon pa para magmakaawa ng proteksyon. Naging bulag kami sa katotohanan. Ginoong Ye, nagmamakaawa kami, bigyan ninyo kami ng paraan para mabuhay. Maaari ko kayong bigyan ng proteksyon. Ngunit hindi ito anteng-anteng na magliligtas sa inyo habang buhay. Kung gusto ninyong mabuhay, sundin ninyo ang utos ng sekta ng Han Yuan daw. Dapat tipunin agad ng bawat sekta ang kanilang mga alagad upang magkatuwang na labanan ng banta ng mga demonyo. Talaga bang ililigtas mo ang mga taong iyan? Ang mga taong sunod sa Nyeren sa ihip ng hangin ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ko sila inililigtas. Inililigtas ko ang dagat bituin ng Beiming. Sa harap ng lungga ng mga demonyo, kapag nabawasan ng isang buhay na tao, madaragdagan ng isa pang alipin ang mga demonyo. Su Qinggon. Ang sekteng Fentian ay nakipag-alitan kay Ye Bufan dahil sa pagbawi mo sa inyong kasal. At ginamit naman ito ng palasyo ng Diyos ng Dugo upang gumawa ng gulo. Ngayong sumasalakay na ang hukbo ng mga demonyo, nais ng lahat ng sekta na isisi sa atin ang lahat. Pinuno ng palasyo, hindi ko naman po ginausto ang mga nangyayaring ito. Ano po ang kinalaman ko sa paggising ng lungga ng mga demonyo? Hindi mahalaga kung may kinalaman ka o wala. Ang mahalaga ay, hindi maaaring kapuotan ng palasyo ng Guanghan dahil sa iyo ng Han Yuan. Sekta ng Dao. At hindi rin tayo pwedeng maging biktima ng galit ng iba't ibang sekta. Kaya ba, isasakripisyo ninyo ako. Simula sa araw na ito, pinalalayas na si Su Qinggon sa palasyo ng Guanghan. At babawiin ang kanyang titulo bilang banal na dalaga. At hinding-hindi ka na makakabalik pa rito kailanman. Pinuno ng palasyo, dito na po ako lumaki sa palasyo ng Guanghan simula bata pa ako. Sa labas, puno ng mga demonyo kahit saan. Saan ninyo po ako gustong pumunta? Yan ang tadhana mo, lumayas ka. Noong binawi ko ang ating kasunduan sa kasal, dahil sa tingin ko noon ay hindi karapat-dapat sa akin si Ye Bufan. Ngunit ngayon, nakatayo na siya sa pinakamataas na rurok ng dagat bituin. At maging ang mga pinuno ng iba't ibang sekta ay lumuluhod sa kanyang harapan upang magmakaawa. Samantalang ako, wala na kahit pintong maaari kong balikan para maging tahanan ko. Kung hindi ko lang sana binawi ang kasunduan namin sa kasal noon. Ang taong nakatayo sa tabi niya ngayon. Ako kaya iyon. Itinakwil ng sariling sekta. At kinalimutan na ng dati kong kasintahan. Su Qinggon. Gusto mo bang muling tumayo sa harap ni Ye Bufan? Hindi pwedeng tumigil, basta mahanap lang si Ye Bufan. Baka may pag-asa pa tayong mabuhay. Hindi ba't ikaw ang banal na dalaga ng palasyo ng Guanghan? Bakit? Itinakwil ka na ba ng palasyo? Kahit pa pinalayas ako sa sekta, hindi nyo pa rin ako pwedeng bastyusan ng ganyan. Umaasta ka pa rin parang kung sinong dakila. Noong nagmakaawa ako sa iyo noon para sa isang salita, hindi mo man lang ako tinapunan ng tingin. Ngayong wala ka ng sekta at walang masasandalan. Anong karapatan mong magmalaki at magmataas? Tinanggihan kita noon. Dahil masama ang budi mo. Haha, may silbi ba ang mabuting budi? Kapag sumugod na ang hukbo ng kadiliman, ang mabuhay lang ang tanging mahalaga. Tingnan mo si Ye Bufan. Ngayon, nakaluhod na nagmamakaawa sa kanya ang lahat ng sekta. Samantalang ikaw, wala ka man lang matuluyan o mapuntahan ngayon. Para kang asong gala na walang mapuntahan. Ha. Ye Bufan. Talaga bang narating na niya ang ganoong kataas na antas? Huli na para magsisi ka ngayon. Noong tinalikuran mo ang kasal natin ng ganoon kadali, dapat lang nalumuhad ka ngayon ng ganyan kaawa-awa. Masakit bang matapakan at mayurakan sa putikan? Kaya kung paluluhurin silang lahat sa harap mo para tumahimik sila, ayaw kong maging demonyo. Kailangan ko pang makita si Ye Bufan. Sobrang nanghina ang kapangyarihan ng bunsong kapatid. Magpalakas ka muna, naghihintay pa ang forma sayo ng depensa sa desisyon mo. Ako na ang haarang sa kuta ng mga demonyo sa labas. Mag-focus ka lang sa pag-ayos ng forma sayo natin. Kung sino man ang manggahes na pumasok sa sekta, ako muna ang makakaharap niya. Kapag hindi na kayang ipagtanggol ang silangang ikatlong sektor, umatras na kayo. Huwag ninyong ibubuwis ang buhay nyo doon. Hanggat buhay tayo, may pagkakataon pa tayong bawiin ang laban. Maliwanag, ipahatid ang utos ng bunsong kapatid, unahin ang magligtas ng buhay. Iwanan ang lunsod, huwag lang ang buhay. Nakikita mo ba, yan ang tunay na haligi ng dagat bituin ng Beiming. Ye Bufan, alam ko nang nagkamali ako. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Ngunit pakiusap, magkita lang tayo kahit isang beses lang.
Alam na ng Ginoo na narito ka. Alam niyang 3 araw ka nang nakaluhod dyan. Kung ganoon, gusto na ba niya akong harapin? Sabi ng Ginoo, ibalik ko raw ito sa iyo. Mula ngayon, tatahakin mo na ang sarili mong landas. Huwag ka nang magpapakita pa sa kanya. Kahit ba ang kamuhian ako, ayaw na rin niyang gawin. Ito, para sa iyo. Ito, ang ibinigay niya para sa akin. Sabi ng Ginoo, ibinabalik niya sa iyo ang bagay na ibinigay mo noon nang walang bawas. Isang medyong kalidad na kristal ng espiritu. Hindi ko akalaing. Isa nga itong medyong kalidad na kristal ng espiritu. Noon, ginamit ko rin ang isang medyong kalidad na kristal ng espiritu para kanselahin ang aming kasunduan sa kasal. Akala ko, pambawi ko na yon sa kanya. Pero ang totoo, pinahiya ko lang pala siya. At ngayon, binabayaran ka rin ng Ginoo gamit ang kaparehong medyong kalidad na kristal ng espiritu. Binibining Su, ano ang pakiramdam? Eksaktong-eksakto. Kung paano ko siya itinaboy noon. Ganoon din niya ako itinataboy ngayon. Sabi pa ng Ginoo, tapos na ang inyong ugnayan. Wala na kayong utang sa tadhana. Wala ka ng utang sa kanya. At wala na rin siyang utang sa iyo. Hindi, may utang akong kasunduan sa kasal sa kanya. May utang akong paumanhin sa kanya. May utang ako sa mga taon ng pangungutya at hirap na tiniis niya dahil sa akin. Ayaw na ring pakinggan ng Ginoo ang mga salitang iyan. Buffon. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Sising-sisi ako. Magpakita ka naman sa akin kahit sandali lang, pakiusap. Kahit isang saglit lang. Naging bulag ako. Ako mismo ang nagtapon sa tunay na dragon. Ako ang may kasalanan kung bakit ako humantong sa ganito ngayon. Binibining Su, huwag ka nang lumuhad pa. Hindi ka pinarurusahan ng Ginoo. Sadyang wala na siyang pakialam sa'yo. Ganoon pala. Kahit ang kamuhian niya, hindi pa rin ako karapat-dapat. Bayad na ang lahat ng utang sa tadhana. Hanggang dito na lang. Pumunta ka sa kanlurang rehiyon. Masusunod. Pero ano ba ang mayroon doon sa kanlurang rehiyon? Doon. May isang batang babae na pinahihirapan ng maitim na enerhiya. Iligtas mo siya. Iligtas mo ang bata. Isang bata pa talaga. Hindi ito ang uri ng kahilingan na inaasahan ko sa iyo. Huwag ka ng maraming tanong. Ang tandaan mo lang, hindi siya pwedeng mamatay. Para ikaw na mismo ang makiusap. Mukhang hindi nga ordinaryo ang batang ito. Huwag kang matakot, hindi ako masamang tao. Kapag pinatagal pa natin ang maitim na enerhiya sa katawan mo, maaari mo itong ikamatay. Kuya, mamamatay na ba ako? Nandito ako. Hindi ka mamamatay. Sabihin mo sa akin, saan galing ang maitim na enerhiyang ito? Doon po sa maitim na butas sa labas ng bayan. Sabi po nila, kuta raw yun ng mga demonyo. Sinabihan ako ni Ina na lumayo roon. Pero hinahabol pa rin po ako nito. Maitim na enerhiya sa bayan. Mukhang mayroon siyang gustong makuha sa'yo. Hindi na po masakit. Kuya, talagang pinalayas mo po ang maitim na bagay na yon. Pinalayas ko na. Sa susunod, huwag ka nang lalapit sa kuta ng mga demonyo. Narinig mo ba ako? Opo. Sabi po ni Ina, kung may makapagliligtas sa akin, dapat ko raw pong ibigay sa kanya ang isang bagay. Kanino galing ang bagay na ito? Sinabi niya po, ang taong makakapagpawi ng aking maitim na enerhiya ang siyang taong hinihintay ko. Ano ang pangalan ng ina mo? Sabi po ni Ina, ang pangalan niya raw po ay Roxu. G. Roxu. Ang Imperatress na si G. Roxu. Siya ang ina mo. Basta sinabi lang po niya na tawagin ko siyang ina. Sinabi rin po niya, kapag nakita po ni Kuya ang puting hairpin, may mauunawaan po kayo. Ang kapangyarihan ng puting hairpin na ito at ng Pulse Heiress na gawa sa jade ay magkaugnay sa iisang tadhana. Kuya, kilala mo po ba ang ina ko? Oo, kilala ko siya. Pero ngayon ko lang napagtanto na baka hindi ko talaga siya lubos na nakilala kailanman. Jiroxu, sino ba talaga ang batang ito? Nakiusap ka sa aking iligtas ko siya. Anong katotohanan ba ang gusto mong malaman ko? Buffon, sa wakas ay nahawakan mo rin ang hairpin na yan. Huwag kang magmadali tungkol sa kanya. Tungkol sa iyo at tungkol sa tadhanang ito. Mabilis mo ring maalala ang lahat ng paunti-unti. Sandali. Hindi ito isang ordinaryong mahiwagang kagamitan. Ang aurang ito, tila tatak ng pamana ng sinaunang lahi ng mga Diyos. Sinaunang lahi ng mga Diyos. Sigurado ka bang hindi ito isang uri ng kapangyarihan ng pagseselyo? Hindi ako magkakamali. Ang kapangyarihan ng pagseselyo ay panlabas na puwersa na pumipigil. Ngunit ang kapangyarihan sa loob ng pantusok sa buhok na ito ay tatak na kusang iniwan ng sariling dugo. Ang taong makakapaggising sa kanya ay maaaring may dugo ng lahi ng mga Diyos, o kaya naman ay may napakalalim na ugnayan ng tadhana sa kanila. Kaya naman, hindi siya basta-basta na lamang napunta sa aking mga kamay. Inutusan ako ni Jiroxu na iligtas ang batang iyon, para lamang mahawakan ko ang pantusok sa buhok na ito. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng sinaunang lahi ng mga Diyos?
Noong naganap ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo, binantayan nila ang kalangitan upang harapin ang lahi ng mga demonyo. Sa loob ng 10,000 taon, wala nang nakakita pa sa totoong pamana ng kanilang kapangyarihan. Ngunit hawak ni Jiroxo ang tatak ng pamana ng banal na lahi. Kung ang pantusok sa buhok na ito ay talagang nagmula kay Imperatrice Jiroxo, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi siya ang Kang Shen na sinasabi ng mundo. Ang pinakamalaking katakutan sa lupain ng kamatayan, kundi ang muling natitirang dugo ng sinaunang lahi ng mga Diyos. Kaya pala binabantayan niya ang mapanganib na lupain ng Kang Shen sa loob ng 10,000 taon. Hindi siya nang bibiktima ng mga buhay na nilalang, kundi sinisilyohan niya ang lungga ng mga demonyo, upang ipagpatuloy ang misyon ng lahi ng mga Diyos na labanan ng mga demonyo. Kung pagbabatayan ng pantusok sa buhok na ito, hindi siya mukhang isang masamang demonyo, kundi isang tagapagtanggol na pinagkamalan ng buong mundo sa loob ng 10,000 taon. Bilang isang tagapagbantay lamang, sinasabi ko na nga ba, ang babaeng hindi makalimutan ng aking nakababatang kapatid, ay hindi maaaring maging isang masamang babaeng demonyo lamang. Ang totoo pala, isa siyang natitirang supling ng sinaunang lahi ng mga Diyos. HMM, Xiao Buffon. Napakalaki ng tadhana na nakatali sa iyo. Ang iba, kapag naghahanap ng makakasama sa buhay, sa kabilang sekta lang pumupunta. Pero ikaw, dumer-itso kaagad sa sinaunang lahi ng mga Diyos. Elder, hindi po iyan ang punto. Ang mahalaga ay, bakit ibinigay ni Jiroxo ang pantusok sa buhok na iyon sa bata? At bakit kailangan ako pa ang magligtas sa kanya? Dahil ang pantusok na iyon ay pumipili ng kanyang may-ari, hindi ang iyong antas ng lakas ang kinikilala nito, kundi ang tadhana na dumadaloy sa iyong katawan. Gusto ng Imperatrice na makalapit ka sa kanya. Ibig sabihin, gusto niyang alamin mo ang katotohanan tungkol sa pugad ng mga demonyo ng lahi ng mga Diyos. At maging ang katotohanan tungkol sa batang iyon. Kung ganoon, saan ako dapat mag-imbestiga? Sa mismong oras na ito pa talaga bumukas ang sinaunang guho. Iyan ang sagradong lugar kung saan iniwan ng sinaunang lahi ng mga Diyos ang kanilang pamana. Tiyak na pag-aagawan iyan ng lahat ng lahi. At hindi rin palalagpasin ng lahi ng mga demonyo ang pagkakataong ito. Munting Buffon, kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa Imperatrice, kailangan mong pumasok sa loob. Mukhang matagal na niya itong pinagplanuhan. Grabe, ang iba ay nagpapataya na para lang makapasok pero hindi pa rin magawa. Pero sa'yo, parang ang mismong guho na ang kusang nag-aanyaya sa'yo. Kung ganoon, pupunta ako para alamin kung ikaw, Jiroxo, kung gaano karaming lihim ang itinatago mo. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magbubunyag sa lahat ng iyon. Buffon, ngayong nabuksan mo na ito. Oras na para makita mo ang totoong nakaraan ng lahi ng mga Diyos. Kapag naalala mo na ang lahat, mauunawaan mo rin kung bakit ang batang iyon ay ikaw lang ang tanging makapagliligtas. Siya pala si Buffon. Balita ko, kararating lang niya mula sa mapanganib na lupain. At dala pa niya ang sagisag ng Imperatrice. Hindi lang basta sagisag. Kalat na ang balita sa labas. Sinasabing siya ang taong personal na ipinag-utos ng Imperatrice na protektahan. Kasama pa niya ang dakilang Diyos ng espada para bantayan siya. Sino naman ang mangangahas na makipag-agawan sa kanya? Senior, sino ba talaga ang nagpakalat ng mga chismis na ito? Ewan ko nga ba, baka matalas lang talaga ang mata ng mga tao sa Shanghai. At kusa na lang nilang nalaman. Sana lang talaga hindi ikaw ang nagkalat niyan. Huwag mo nang intindihin ang maliit na bagay na yan. Junior, tinanggap na ng guho ang imbitasyon mo. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong pagsubok. Hindi ako ipinadala rito para lang makipag-agawan sa pamana. Ang gusto niyang imbestigahan ko ay ang katotohanan sa likod ng lahi ng mga Diyos at ng pugad ng mga demonyo. Kung ito ang guho ng lahi ng mga Diyos, kailangan mo munang dumaan sa paghuhukom ng mga Diyos. Ang sino mang walang kaugnayan sa lahi ng mga Diyos, umurong kayo. At ang sino mang may masamang balak, mamamatay. Naparito kami para sa pamana. Bakit hindi nyo man lang kami pinapapasok sa pinto? Ang pamana ng lahi ng mga Diyos ay hindi para sa mga sikim. Ito ang maharlikang herpa ng mga Diyos. At ang tadhana na nag-uugnay sa kamahalang iyon. Kilala mo si Jiroxo, kaya hindi mo magawang banggitin ng direkta ang sagradong pangalan ng kamahalan. Dumating ng kagalang-galang na panauhin bitbit ang maharlikang hairpin. Kaya siya ang taong mismong pinili ng kamahalan. Ang mga banal na gwardya ang magbubukas at magbabantay ng pinto para sa kagalang-galang na panauhin. Lumuhod talaga ang banal na gwardya. Ang tadhana na nakatali sa batang ito ay mas mabigat pa kaysa sa kapangyarihan nating mga matatanda. Kaya pala kusang lumipad sa kamay niya ang sandatang Qingtian. Hindi siya naparito para agawin ang karapatan na makapasok. Dahil sa simula pa lang, may karapatan na siya. Nakita niyo ba, hindi pilit na pumasok ang aking nakababatang kapatid. Kundi umuwi lang siya para bumisita sa pamilya. Kahit ang mga gwardiya sa pinto ay kailangang lumuhad para salubungin siya.
Kuya, tumahimik ka muna ng kaunti. Kapag nagpatuloy ka pa, hindi ko na talaga ito maipaliliwanag. Ayos lang kahit hindi mo maipaliliwanag. Pero mas dapat kang mag-ingat sa mga taong ayaw kang papasukin. Naramdaman mo rin ba? May nagtatago ng napakalalim. Pero napakatindi ng kanyang uhaw sa dugo. Ikaw pala yun. Ang taong binigyan niya ng Jade Hairpin. At ang taong mismong minarkahan niya. Jiroxu, mas pinili mo pang ipagkatiwala sa kanya ang nakaraan ng mga Diyos, kaysa tingnan ako kahit minsan. Sige, papatayin ko siya sa loob ng mga guhong ito. Ang mga banal na sulat na ito ay hindi mukhang pamana, kundi mas mukha itong talaan ng isang selyo. Pinapanta ako rito ni Jiroxu. At mukhang hindi nga para makipag-agawan sa biyaya rito. Ni Ebufon, nabalitaan naming marami kang nakuha matapos pumasok sa mga guho. Ibigay mo sa amin ang mga nakuha mo. At kaming tatlong pamilya ay hahayaan kang mabuhay. Napakabilis naman yata ng balita sa tatlong pamilya ninyo. Sino ang nagsabi sa inyo na may nakuha akong biyaya? Huwag ka nang magpanggap na walang alam. Isang hamak na nasa Earth Spirit Realm ka lang. Bakit lumuhad sa iyo ang banal na gwardyang nagbabantay sa pinto? At bakit mo dala ang maharlikang hairpin ng Imperatress pagpasok mo rito? Kaming tatlo ay nasa antas ng Golden Core. Kahit anong pagpapanggap mo, hindi mo kakayaning labanan ang pagkakaisa ng aming tatlong pamilya. Kaya naman, hindi kayo naparito para agawin ang aking biyaya, kundi para alamin kung ano ang ugnayan ko kay Jiroxu. Bakit ba ang dami mong tinatanong? Ibigay mo na yan kung ayaw mong mamatay sa sinaunang daang ito. Kayo lang ba? At sa tingin nyo ba ay may karapatan kayong harangan ang daan ko? Teka, nasaan na siya? Hindi maaari. Paano nagawang talunin ng isang nasa Earth Spirit Realm ang nasa rurok ng Golden Elixir? Hindi dahil mas mataas ang antas mo ay hindi ka na mamamatay. Huwag mo akong patayin, may nag-utos lang sa amin na pumunta rito. Sinabi niyang nasa iyo ang pinakapundasyon ng pamana ng Divine Clan. Sino? Ang lalaking nakaitim na kapa. May taglay siyang demonic aura. Sinabi rin niya na kapag sinira ang hawak mong Jade Hairpin, mapuputol na ang nakatadhanang koneksyon mo sa Empress. Bufon, huwag kang magsaya ng maaga. Ano naman kung ikaw ang pinili ng Empress? Sisilakay din ang hukbo ng mga demonyo balang araw. Sa oras na yun, ikaw at siya ay... Ako manahimik ka. Kapag idinamay mo pa siya ulit, ang susunod na karayom ay hindi nasasala. Ang nakatadhanang koneksyon ng Divine Clan dito ay mas matindi kaysa sa labas. Jiroxu. Bagong Solta, yamang dinala mo ang puting Jade Hairpin. Dapat ay alam mo na ang kanyang tunay na pangalan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba siya si Jiroxu? Jiroxu lamang ang pangalan niya sa buhay na ito. Ang sinaunang babaeng bangkay na ito, ano ba talaga ang kanyang relasyon sa kanya? Sino ka ba talaga? Bakit kamukhang kamukha mo si Jiroxu? Ang taong pinoprotektahan ng Empress ay dito na mamamatay ngayon. Kapag nasira ang hairpin na ito, mapuputol na ang nakatadhanang koneksyon ng Empress sa iyong katawan. Sa oras na yun, magiging isa ka na lamang kapakipakinabang na bangkay. Kaya naman pala ang mga pinagpalang henyo noon, ay ikaw din ang nag-akit rito. Oo nga, bakit? Ano ngayon? Hindi nila nagawang ilabas ang tunay mong lakas. Kaya ako na mismo ang pumarito para tapusin ang isang nasa Earth Spirit Realm. Bakit ka karapat-dapat na magkaroon ng nakatadhanang koneksyon sa Empress? Hindi ako ang kinatatakutan ninyo, kundi ang katotohanang hindi pa siya tuluyang namamatay. Ang dami mong nalalaman, ay mas magpapabilis lang sa kamatayan mo. Hindi pa sapat. Kung ganoon, tikman mo pa ang isang taga. Ang batas ng panahon, hindi maaari. Paano mo nakokontrol pati ang mismong panahon? Tinatanong mo ako kanina kung anong karapatan ko. Ano ka ba talagang klaseng halimaw? Dahil pinili niya ako. At dahil hindi mo ako kayang patayin. Ang batas ng karma, ang batas ng kalawakan, at ang batas ng panahon. Tatlong sinaunang batas na nagtipon sa iisang katawan. Hindi ito kailanman dapat taglay ng isang mortal. Bumalik ka at sabihin mo sa taong nasa likod mo, kung nais nilang wakasan ang kanyang tadhana, sila mismo ang pumunta rito. Gising na ang ikatlong batas. Sa wakas, dumating na rin ang taong hinihintay niya. Sino ba talaga ang tinutukoy mong siya? Ang nakaraang laban. Muntik na akong mamatay doon, pero ito rin ang bumisag sa huling hadlang ko. Nais mong gamitin ang aura ng lahi ng Diyos dito para makalagpas sa iyong hangganan, tama. Nakatitig na sa akin ng mga kaaway. Tianling, huminahon ka muna.
Kahit ang iniwan niyang tadhana ay hindi ko man lang maprotektahan. Hindi ka ba natatakot na kung pilit mong lalampasan ang iyong hangganan, ay mapinsala ng malubha ang iyong butot laman? Kung takot akong mamatay, hindi sana ako nakarating sa puntong ito. Nabuo na ang espadang Tianling. Hindi siya nagkamali sa pagpili ng tao, kalawakan, panahon, at ang batas ng pinagmulan ng langit at lupa. Hindi ito ordinaryong pangangatawan. Maaari kayang muling lumitaw ang perpektong pangangatawan ng sinaunang emperador ng mga Diyos. Hindi lang ito muling lumitaw. Patuloy pa sa paglakas ang aura na iyon. Kung hindi natin siya pipigilan, baka sa henerasyong ito ay muling may samilang na isang tunay na Diyos. Nakalampas na siya sa kanyang hangganan. Mas mabilis pa ito sa inaasahan ko. Sino ang nagtangkang saktan siya? Ang aura ng lahi ng demonyo. Ang manggahas na hawakan ng taong pinili ko. Palagay niyo ba ay masyadong maikli ang 10,000 taong pagkakakulong ninyo? Napakahusay, talagang wala lang sa inyo. Noong nasa antas pa lang siya ng diwang lupa, nasugatan na niya ako. Ngayong nasa antas na siya ng diwang langit, lalong hindi na natin siya maaaring hayaang mabuhay pa. Kamahalan, nais niyo bang pasukin natin ang mga guho ngayon din? At patayin ang mortal na iyon? Hindi. Hindi sapat ang patayin lang siya. Ang ibig sabihin ng banal na prinsipe, si Yebufan ang nakatalagang tadhana ng Imperatress. At siya rin ang kahinaan nito. Papatayin ko siya sa harap ng buong kalangitan. Sisirain ko ang kalooban ng Imperatress at pagkatapos ay aagawin ang hilagang bituin na binantayan niya ng 10,000 taon. Yebufan, huwag ka lang nakatutok sa lahi ng mga demonyo. Dumating na ang tunay na may nais sa buhay niya. Sino? Nakabalik na si Yebufan sa sekta ng Hanyuan. Bagong gising pa lang ang kanyang sinaunang lakas at hindi pa matatag ang kanyang pundasyon. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Nais ba ng banal na prinsipe na direktang salakayin ang bundok? Naroon pa rin ang pinuno ng sekta at ang mga matatandang tagapagtanggol para magbantay. At ano naman kung naroon sila? Hindi lang isang sekta ang hangad ko, kundi si Yebufan na mismong kahinaan ng Imperatress. Paano kung manggahas na pumunta rito ang Imperatress? Kung ganoon, hahayaan ko siyang mapanood ng sarili niyang mga mata kung paano ang kanyang pinili. Ay gagawin kong isang binhi ng kadiliman. Iutos sa buong hukbo na sumalakay. Durugin ang sekta ng Hanyuan. Bihagin si Yebufan ng buhay. Lumabas na ng buong puwersa ang lahi ng mga demonyo. Hindi ang sekta ang target nila, kundi ikaw. Mabuti naman, para hindi ko na sila kailangang isa-isahing hanapin. Masyado kang mayabang, bata. Kakayanin mo ba? Sila ang hindi makatatagal. Yebufan, taglay mo ang sinaunang lakas at nakatali ka sa tadhana ng Imperatress. Bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Sirain mo ang sarili mong kapangyarihan, lumuhad ka, at sumuko. At maaari kong palagpasin ang sekta ng Hanyuan. HMPH. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa mga guho kanina? Sino nga ba ang pinatakbo ko palayo dahil sa takot? Naghahanap ka ng kamatayan, gumuho ang kalawakan. Huminto ang oras, mayanig ang langit at lupa. Paanong naharangan mo ang pinakamalakas na atake ng aking anyo? Tama nga sila, hindi dapat hayaang mabuhay ang iyong sinaunang lakas. Hindi ang lakas ko ang hindi dapat narito, kundi ikaw, na hindi dapat pumunta rito. Yebufan. Inaamin ko, may karapatan kang mamatay sa mga kamay ko. Ngunit sa araw na ito, gusto ko munang panoorin mo kung paano ko gagawing dagat ng dugo ang sektang Hanyuan. Subukan mo kung kaya mo. Tingnan natin kung sino ang unang magiging abo. Buong hukbo, sumugod. Durugin ng sektang Hanyuan. Hulihin ng buhay si Yebufan. Mga alagad ng Hanyuan, tumakas na kayo. Kahit gaano pa karami ang dumating, tatabasin ko silang lahat. Walang sino mang demonyo ang makakatapak sa pintuan ng ating sekta kahit isang hakbang. Gusto niyo ba akong gamitin para bantaan ang Imperatress? Tanungin niyo muna ang langit at lupa kung papayag sila. Lahat ng mga alagad, umurong kayo sa loob ng depensa. Ipagtanggol ang pintuan ng bundok. Huwag ninyong hayaang makatapak ang mga demonyo kahit kalahating hakbang. Anong kinatatakutan niyo? Hanggat nandito ako, walang sino mang mangangahas na hawakan ng bunsong kapatid ko. Kahit gaano pa karami ang mga demonyo, kailangan muna nilang lampasan ang espada ko. Protektado nyo nga siya ngayon, pero mapoprotektahan nyo ba siya habang buhay? Hindi ka pa rin ba susuko? Tingnan natin kung ilang beses silang mamamatay para sa'yo. Bunsong kapatid, huwag kang lalapit, kuya. Umurong ka na, ikaw ang kailangan nila. Hanggat ligtas ka. May pag-asa pa ang sektang Hanyuan. Ganyan na ang lagay mo. Tapos pinapaatras mo pa ako. Siyempre naman, ikaw ang bunsong kapatid ko. Kung hindi kita poprotektahan, sino pa ang poprotektahan ko?
Nakikita mo ba yan? Buffon, kapag hindi ka lumuhod, mamamatay silang lahat ng paisa-isa para sa'yo, kuya. Dati, sinabi niyo sa akin na magpatuloy lang ako sa paglakad. Dahil nasa likod ko kayo. Bunsong kapatid, huwag kang magpadalos-dalos. Nasa rurok man siya ng kapangyarihan, ano naman ngayon? Matagal niyo na akong pinoprotektahan. Oras na para ako naman ang lumaban. Buffon, kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Nasa likod mo ang sektang Hanyuan. Simula ngayon. Sino mang mangangahas na saktan ng sekta ko, dudurugin ko sila hanggang sa maging abo. Isang hamak na nasa Tianling Realm lang, nangangahas na magligtas ng isang sekta. Anong karapatan mo? Dahil sa huling hampas mo, nagkamali ka ng binangga, sige. Uunahin muna kitang lumpuhin ng banal na anak na ito. At pagkatapos, mula sa sektang Hanyuan. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano ka tunay na dudurugin ng mas mataas na kapangyarihan. Paano? Paanong nangyari ito? Isang hamak na espiritu ng langit ka lang. Paano mo nagawang makatagal ng ganito? Dahil masyado kang mahina. Hindi naman pala ganoon kahirap patayin ang nasa tugatog ng Incarnation Realm. Matigas pa rin ang bibig mo, pues uunahin kong durugin ang mga buto mo. Bago ko tuluyang wasakin ang inyong palasyo, subukan mo lang. Ngayong araw, saktan mo lang ang kahit isang tao sa sektang Hanyuan. Kapalit niya ng mismong buhay mo. Nagawa mo pati yan na mapag-aralan. Ngayon mo lang nalaman. Huli na ang lahat. Isang hamak na espiritu ng langit na gawang sugatan ng banal na anak na ito ng ganito. Sugatan ka, sabi ko sa'yo, ngayong araw ay papatayin kita. May nakatago ka pa palang mahiwagang formation. Akala mo ba naparito ang banal na anak na ito sa sektang Hanyuan? Para lang hulihin ka. Mali ka. Ang tunay mong pakay ay ang Imperatress. Tama, ikaw ang kanyang kahinaan. At ang susi para palabasin siya sa ipinagbabawal na lupain ng mga Diyos. Mahal na Imperatress, hindi ka pa ba lalabas? Ang alaga mo ay malapit ng gawing demon seed ng banal na anak na ito. Gagamitin mo ba akong pain? Nagpaalam ka ba sa akin? Ngayon mo lang gustong sirain ang formation. Huli na, sa sandaling magpakita siya. Dudurugin kayong dalawa ng Great Array of the Gods. Kapag hindi pa lumabas ang Imperatress, lulumpuhin ko siya sa harap mo mismong mga mata. Aking Imperatress, sino ang may lakas ng loob na humipo sa kanya? Maging ang aking sagradong sisidlan, sa tingin nyo ba'y may karapatan kayong hawakan? Talagang pumarito ka. Kung hindi ako pupunta, hihintayin ko na lang bang durugin ng mga basurang ito ang mga buto mo? Imperatress, sa wakas ay nagpakita ka rin. Ang mismong pinagmula ng iyong lakas ang ikukulong ng Great Array of the Gods. Sa sandaling pumasok ka sa formation na ito, maging ang isang Imperatress ay matutunaw at magiging abo. Sa bulok na selyong ito, may gana pa kayong tawagin itong banal. Imposible, ito ang banal na selyo ng aming lipi. Noong ginamit mo siyang pain, naisip mo ba kung gaano kakabilis mamamatay ang ingay mo? Buffon, napakatapang mo na ngayon, matapos mong lumayo sa akin ng ganito katagal. May lakas ka pa ng loob na iharap ang sarili mo sa ganitong kalagayan. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Mahal na Imperatress, katatapos ko lang makipaglaban. Hindi ko nakakayanin kung sasaktan mo pa ako ulit. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na magpakabayani? At sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pag-alalahanin ako? Hindi ba't sinabi mo na kasangkapan mo lang ako sa pagsasanay? Bakit ka nag-aalala ng ganyan para sa isang kasangkapan lang? Kahit kasangkapan lang kita, akin ka pa rin. Kapag may ibang humawak sa'yo, puputulan ko ang kamay nila. Kapag sinugatan ka nila kahit bahagya, uubusin ko ang buong lahi nila. Mukhang hindi mo lang ako pinoprotektahan bilang kasangkapan, kundi pinoprotektahan mo ako bilang sarili mong buhay. Tumahimik ka nga. Bilang parusa, sasamahan mo ako sa loob ng 10,000 taon. Kulangin man ito ng isang araw, ako mismo ang kukuha sa iyo pabalik. Buffon. Totoo nga pala ang sinasabi mo tungkol sa Imperatress. So Chingon, anong ginagawa mo rito? Gusto kong magsimula tayong muli. Magsimulang muli. At sino naman ang mapangahas na babaeng ito na gustong umagaw sa aking kasangkapan? Sino siya? Buffon. Alam kong nagkamali ako. Naging bulag ako noon para talikuran ka at sirain ang pangako nating kasal. At tinapakan ko pa ang tapat mong pagmamahal. Pwede ba tayong magsimula muli? Pakiusap, Su Chingon. Pumunta ka ba rito? Para lang sabihin ang lahat ng ito. Oo. Handa ko nang iwan ang lahat, kahit pa ang katayuan ko bilang banal na dalaga.
O ang kapangyarihan at karangalan, wala na akong pakialam sa mga iyon. Ang tanging gusto ko lang ay ang bumalik sa piling mo. Siya ba ang babaeng nang kansela ng kasal ninyo? At sumama sa iba para sa kapangyarihan, ang dati mong kasintahan. Oo, pero matagal na itong tapos. Hindi. Buffon, hindi ka naman ganyan dati. Hindi ba't nangako ka na poprotektahan mo ako habang buhay? Noon yon. Bago mo mismo winakasan ng tadhana nating dalawa. Ngayon, gusto mo pa ba akong tanggapin ka ulit? Nagsisisi na talaga ako. Sa iyo na ang pagsisisi mo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. HMPH, narinig mo ba? Ang lakas ng loob mong maghangad sa taong pag-aari ko. Sa anong karapatan mo? Anong karapatan? Dahil dati ko siyang mapapangasawa. Dati. Iyan ang dalawang walang silbing salita na pinakakinasusuklaman ko. Noon, akala ko wala kang kahit ano. Akala ko nanalo ako nung bawiin ko ang kasunduan natin. Hindi ko alam na ang itinulak ko pala palayo ay ang pinakamalaking swerte sa buong buhay ko. Su Qinghao, sarili mong desisyon yan. Oo, ako nga ang pumili nito, kaya nararapat lang sa akin to. Ako si Chu Changge na ikasyam, nagpupugay sa mahal na sinaunang Diyosa. Sinaunang Diyosa. May iba ka pa palang sikretong pagkatao na itinago sa akin. Bakit? Natatakot ka ba? Tumayo ka na, Chu Changge. 10,000 taon na ang lumipas. At nakikilala pa rin pala ako ng matatandang buto mo. Mahal na Diyosa, paano naman ito makakalimutan ng isang matandang katulad ko? Ang mahal na Diyosa ang huling natitirang dugo ng sinaunang lahi ng mga Diyos. At siya rin ang Diyos ang nag-iisang nagbantay sa kalaliman ng kamatayan noon. Ang huling dugo ng sinaunang lahi ng mga Diyos na nagbantay sa kalaliman ng kamatayan. Hindi mo kailanman binanggit sa akin ang mga bagay na ito. Noon, wala ka namang ibang ginawa kundi iwasan ako. At kung sinabi ko ba, makikinig ka. Paano naman ngayon? Noong digmaan ng mga Diyos at demonyo, halos maubos ang buong lahi ng mga Diyos. Ginamit ng mahal na Diyosa ang sarili niyang banal na dugo upang silyuhan ang mga yungib ng demonyo sa kalangitan at harangin ang hukbo ng mga demonyo para sa buong sanlibutan. Hindi naman ganoon katindi ang sinasabi niya. Namatay lang ang lahat ng mga Diyos kaya kailangan lang ng may magbabantay sa pinto. Kaya sa loob ng 10,000 taon, mag-isa ka lang. Oo, mag-isang nagbabantay sa selyo, mag-isang nagtitiis sa kalungkutan, at mag-isang naghihintay na kumalma ang buong mundo. At noong 100 taon na ang nakalipas, bigla ka na lang sumulpot para pilitin akong maging sayo. Ano ba talaga ang dahilan? Anong ibig mong sabihing pinilit? Nakita ko lang na may pambihira kang potensyal. Kaya dinala kita rito para palakihin ng basta-basta. Basta-basta, ngunit itinapon mo ako sa sumpang piitan ng mga demonyo at pinilit akong kuhanin ang kahon ng kadiliman. Pinagpapatay mo rin sa akin ang buong sekta ng demonyo para lang iligtas ang Diyos ang iyon. At sasabihin mong ginawa mo lang yon ng basta-basta. Hindi kita pinahihirapan. Ang pagsupil sa mga demonyo ay para patatagin ang iyong loob. Ang pagkuha sa kahon ng kadiliman ay para patibayin ang iyong katawan. At ang paglipol sa sekta ng demonyo ay para patatagin ang iyong paninindigan. Ang paglinang ng kapangyarihan ay para makaipon ka ng mga banal na biyaya. Kaya pala, ang kapangyarihan at batas na dumadaloy sa aking katawan, pati na ang lahat ng mga swerteng dumating sa akin ay mga daang inihanda mo para sa akin. Buffon, ang kataypan ko ay hindi dapat nagtatago lang sa likuran ko. Dapat ay kaya niya akong sabayan at samahan sa aking tabi. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Hindi ako marunong maglamang. Marunong lang akong magprotekta ng tao. At ibibigay ko lang ang pinakamagandang bagay sa kamay ng taong aking napusuan. Shirokzu, mas matigas pa ang bibig mo kaysa sa selyo ng mga demonyo. Subukan mong ulitin yan. Kakailigtas ko lang sa'yo. At hindi masamang maningil ng kaunting kapalit ngayon. Hindi maaari. Ang enerhiyang ito, mas malakas pa ng mahigit 1,000 beses kaysa sa banal na anak ng mga demonyo. Siya nga, ang emperador ng mga demonyo. Ang tunay na Panginoon ng sumpang piitan. Hindi ba't ikinulong mo na siya sa lupain ng kamatayan? Nasira na ang selyo. Hindi ito isang kopya o anino lamang. Naparito ang kanyang tunay na katawan. Roxu, nagbantay ka rito ng 10,000 taon. Dapat ay pagod ka na. Ngunit habang nabubuhay pa ako, hinding-hindi makakatawid ang mga demonyo sa pintuang ito. Kung ganoon, papatayin muna kita ngayon. Bago ko wasakin ang huling pintuan ng sanlibutan. Sinong nagsabing nag-iisa pa rin siyang nagbabantay sa pintuang ito? Roxu, lumipas man ang 10,000 taon, hindi ako makukulong ng lupain ng kamatayan. At hindi mo rin mapoprotektahan ang pintuang ito. Buffon, lumayo ka. Tunay na katawan ng emperador ng mga demonyo ang kaharap natin. Kahit ako, walang kasiguruhan na matatalo ko siya. 10,000 taon ka nang nagbabantay. Sapat na yun. Sa pagkakataong ito,
Sasamahan kitang magbantay. Huwag ka nang magpilit, kagigising pa lamang ng iyong mga ugat at lakas. 3 banal na batas. Kapag binuo mo ang tatak ng emperador, maaari kang mamatay. Paano naman ikaw? 100 taon mong inihanda ang daan para sa akin. Binantayan mo ang pinto ng 10,000 sakuna sa loob ng 10,000 taon, tapos hahayaan ka lang mamatay ng nag-iisa. Ako ang Emperetress. Nararapat lamang na ako ang humarap at magtanggol sa iyo. Pero ako ang iyong lalaki. Isa lang ba akong mahinang tao na kinukup mo sa iyong likuran? Sa loob nito, nakatago ang mga batas at banal na kagamitan na iniwan mo para sa akin. Tama ba ako? Hindi? Huwag. Hindi mo pa kayang taglayin ang ganitong uri ng kapangyarihan sa ngayon. Di ba't sinabi mo na gusto mo akong makasama at makatayo sa tabi mo? Buffon, hindi ito isang pagsubok. Pagsusugal ito ng buhay kung aatras ako ngayon sa inihanda mong plano ng 10,000 taon. Mawawala ng saysay ang 100 taong nilakbay ko. Gusto mong maging Diyos, sisirain muna ng emperador na ito ang iyong buong katawan. Ganoon pala. Ang bawat hakbang ko pala ay ang landas na inihanda mo para maging Diyos ako. Hanggal, hindi ako marunong mag-alo ng tao. Ang alam ko lang ay ibigay sa mga kamay mo ang lahat ng pinakamagandang bagay. Roxu, sa pagkakataong ito, ako naman ang magtatanggol sa iyo. Hinding-hindi ka bibigyan ng emperador na ito ng pagkakataong maging Diyos. Ha? Ha? Roxu. Buffon, huwag kang hihinto. Pumasok na sa iyong mga buto ang banal na kapangyarihan. Huling hakbang na lamang ang kulang. Kailangan ko bang magpatuloy? Sugatan ka na nga ng ganyan, pero gusto mo pa ring hamarang sa harap ko. Hinadlangan ko ang atake na yon hindi para paiyakan ka, kundi para maging Diyos ka. Roxu, itinataya mo pa rin ang iyong buhay para sa akin hanggang ngayon. Ako, tinatanong kita, naaalala mo pa ba ang mga sinabi mo noon? Naaalala ko. Sinabi ko na hindi ako isang mahinang tao na magtatago lang sa likod mo. Kung gun, tumayo ka sa harap ko at patunayan mo sa akin. Huwag kang manggahas na mag-ilusyong maging Diyos. Dudurugin ko muna ang iyong buong katawan ngayon bago kita patayin sa ikalawang pagkakataon. Emperador ng mga demonyo, sinaktan mo ang aking babae, ano naman ngayon? Paano mo mapipigilan ang emperador na ito? Ano ang panlaban mo sa akin? Iyan nga ang lalaking pinili ko. Sa loob lamang ng 1 taon, mula sa pagiging walang silbi, narating mo ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Hindi ito simpleng pagsasanay. Isang himala ito mula sa langit. Hindi. Hindi ang antas ng lakas niya ang nakakatakot, kundi ang perpekto niyang katawan na kaya ng tapatan kahit pansamantala ang lakas ng isang emperador. Kahit na naabot mo pa ang perpektong katawan, nasa mababang antas ka pa rin. Sino ka para paslangin ang emperador na ito? Dahil pinrotektahan niya ako sa loob ng 10,000 taon. At dahil hindi mo siya dapat ginalaw ngayon, ang espadang ito ay minsan ang ginamit ng matandang ito upang biyakin ang langit sa isang iglap. Ngunit natalo rin ito sa kamay ng emperador ng mga demonyo. Ngayong araw, ipapasa ko sa iyo ang 10,000 taon ng aking panghihinayang. Tatanungin mo ako kung anong karapatan ko. Ikaw. Sa pamamagitan ng isang saksak na ito, ipapadala kita sa kabilang buhay. Isang hamak na nilalang lang, naglalakas loob na tumayo sa harap ko. Akala mo ba kapag hawak mo ang sirang espadang iyan, ay mababago mo na ang tadhana ng 10,000 taon. Sumasalakay ang mga demonyo. Ako, si Buffon, ay may isang ice powder para durugin ang lahat at panoorin kang mamatay sa harap ko. Buffon, mag-ingat ka. Ang ataking iyan ay nagtataglay ng tunay na lakas ng isang emperador. 10,000 demonyo, maglaho kayo. Ulan ng mga ice powder, bumagsak kayo. Lilipulin ng lahat ng demonyo. Huwag kang matakot. Sa pagkakataong ito, ako naman ang tatayo sa harap mo. Imposible, isang kalokohan. Ang emperador na ito ang naghari sa karagatan ng mga bituin sa loob ng 10,000 taon. Paano ako matatalo sa isang mayabang na bata? Kaya pala naging perpekto na ang iyong katawan. Ngunit ang espadang ito ay muling magpapakita ng bagsik nito. Ngayong araw, gagamitin ko ang espadang ito para paslangin ang sinaunang demonyong tulad mo. Imposible. Paano nagawa ng isang tao na paslangin ng isang emperador sa iisang taga? Hindi ko ito ginawa ng mag-isa. Ito ang utang mo sa buong kalabakang ito. At ngayong araw, dapat mo na itong bayaran ng buo. Ang ating bunsong kapatid. Pinaslang ang emperador ng mga demonyo sa isang ihip ng ice powder at naabot ang pinakamataas na antas. Sa wakas, may pagmamalaki na rin ang ating sekta ng Yuan Dao.